Yaranran, tungkol sa homework namin? Ikaw na ang bahala diyan. Pero, gawin mo na lang ang pinagagawa sa iyo. Bakit ang dami mo pang sinasabi? Si Ranran talaga? Sige, maasahan ka ba? Ate Sinyi, napakabait mo talaga sa kanya. Anak lang siya ng katulong niyo. Ang gawin ng mga homework natin ay isa ng malaking biyaya para sa kanya. Nay. Nanay. Binibining Ye, wala na sa panganib ang nanay nyo, pero kailangan niya ng operasyon agad-agad. Hindi na pwedeng patagalin pa ang kalagayan ng puso niya. Doktor, itutuloy po namin ang operasyon. Parang awa niyo na po, tulungan niyo siyang gumaling. Nakikiusap po ako sa inyo. Kung ganoon, ihanda mo na ang bayad para sa operasyon. Kailangan ng $100,000 para sa heart bypass. $100,000. Dalawa na ang trabaho ko. Saan naman ako kukuha ng ganoon kalaking pera? Gawin mo na ito sa lalong madaling panahon. Sige po. Gagawa po ako ng paraan. Sinyi, pumarito ka. Pa, bakit po? Naalala mo ba? Ang pinakamayamang tao sa Jinghai na si Pamilya Lu at ang kanyang young master Lu? Pamilya Lu? Tsk, iyong nakaratay sa kama ng 3 taon at hindi pa nagigising na si Lu Jinyan? Nabalitaan ko kamakailan. Napalala ng palala ang kalusugan ni Lu Jinyan. Si matriarka ng Pamilya Lu ay gustong humanap ng mapapakasalan para magdala ng suwerte at ang napili nila ay ang ating pamilya. Ano, hinding-hindi ako magpapakasal sa kanya. Dad, Ma, ayokong magpakasal. Hinding-hindi ako magpapakasal sa isang taong wala ng malay. Mahal na Ginoo, paano niyo magagawang ipakasal ang ating si Shinyi sa isang taong wala ng buhay at nakaratay na lamang? Haay, ayaw ko rin itong mangyari. Pero dahil napakamakapangyarihan ng Pamilya Lu at pamilya natin ang napili nila kapag sumuway tayo, paano na ang negosyo ng ating pamilya Zhao sa hinaharap? Dad, Haay, gusto lang ng pamilya Lu ng mapapangasawa para magdala ng suwerte. Mas mabuting maghanap na lang tayo ng kapalit ni Sinyi para pumunta roon. Pero sa oras na ito, saan tayo kukuha ng kapalit para kay Zhao Sinyi? Sir? Ma'am, ako po. Mayroon po sana akong hihilingin sa inyo. Ranran, bata ka pa lang ay sa pamilya Zhao ka na lumaki? Bakit parang hindi tayo magkakilala niyan? Sabihin mo lang kung ano yon. Sir, may sakit po ang mama ko ngayon. Ngayon pong mga araw, gagawin ko po ang trabaho niya ng maayos. At isa pa po. Kailangan na po niya talagang maoperahan. Gusto ko po sanang mangutang ng $100,000. Maaari po ba? Babayaran ko po iyon, pangako. Ranran, nakikita ko ngang kaawa-awa ang sitwasyon niyo. Huwag kang mag-alala. Basta't pumayag ka sa isang hiling namin, ibibigay ko agad sa iyo ang $100,000 para sa operasyon. Ano, payag ka ba? Basta po para maligtas ang buhay ng nanay ko. Kahit ano. Gagawin ko po ang lahat. Ganito iyon. Mayroon kaming napiling magandang mapapangasawa para sa iyo. Kung papayag kang palitan si Sinyi para pakasalan ang panganay na anak ng Pamilya Lu, mabubuhay ka ng marangya habang buhay. Ano sa tingin mo? Ano po? Magpapakasal po? Oo. Pero ma'am, nag-aaral pa po ako. Hindi po ako pwedeng magpakasal, di ba? Ye Ranran, ilang taon na kayo ng nanay mo na nakatira at nakikinabang sa amin sa Pamilya Zhao ng libre, ngayong may sakit ang nanay mo? Hindi ba't gusto mo siyang iligtas? Ito lang ang tanging paraan. Pakakasalan mo siya sa ayaw at sa gusto mo, wala kang magagawa. Ma'am, nagmamakaawa po ako sa inyo. Kailangan ko pong alagaan ang nanay ko. At isa pa po, paano kung malaman ng Pamilya Lu ang totoo? Sinasabi ko sa iyo, ang bagay na ito, hanggang sa huli, ay dapat ilihim mo lang ito. Kung hindi, sa sakit ng nanay mo, huwag mo kaming sisisihin kung hindi namin siya tulungan.
Sige po. Magpapakasal na po ako. Yeranran, siguraduhin mong tatandaan mo ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Kung gayon, nakikiusap ako. Naalagaan ninyo ng mabuti ang nanay ko. Huwag kang mag-alala. Tiyak na aalagaan namin ng mabuti ang nanay mo. Ranran, pumanatag ka na at magpakasal ng maayos kay Young Master Lu. Bibi Zhao, tayo na po. Bilis na. Lumakad ka na? Baka mahuli ka pa sa nakatakdang oras. Naroon po ang silid ng ating amo. Pumasok na po kayo. Kaya pala, ito pala si Pamilya Lu. Hi. Ikaw pala ang panganay na si Pamilya Lu. Ang aking asawa. Kaya pala hindi ginusto ni Zhao Xinyi na maging asawa ni Pamilya Lu at ipinilit niya na ako ang pumalit sa kaniya. Dahil pala, isa ka palang lantang gulay na walang malay. Pero, sa hitsura mong iyan, masasabing gwapo ka pa rin. Mukhang hindi ko na. Kailangang magpanggap sa iyo. Ikaw ba si Sinyi? Kumusta po kayo, auntie? Anong sabi mo, auntie? Ngayong kasal ka na sa pamilyang ito, dapat ay mama na ang itawag mo sa akin. Opo, ma. Ang anak nating si Jinyan, 3 taon na ang nakalilipas noong maaksidente siya at hindi pa rin siya nagigising hanggang ngayon, 3 taon na siyang nakahigalang. Sabi ng mga doktor, ang pagkakataon na magising pa siya ay nasa 1% na lang. Ma, naniniwala po ako. Napapaboran din kami ng tadhana. At si Lu Jinyan, siguradong magigising din po siya. Dahil bahagi ka na ng pamilyang Pamilya Lu, hindi ko hahayaang mahirapan ka. Heto. Kunin mo itong card. May laman itong $5 milyong. Po? Ito po. Kapag naubos iyan, sabihan mo lang ako. Huwag kang mahihiya sa akin. Saka ito pa. Ito ang pamanang hiyas ng ating pamilya. Dahil asawa ka na ng anak ko, ipapasa ko na ito sa iyo. Halika, itago mo ito ng mabuti. Ma, paano po naging pwede ito? Tanggapin mo na iyan. Tutal, ministradong manugang ka na ng mga pamilya, Lu. Kung hindi sa iyo, kanino ko pa ito ibibigay? Dahil si Jinyan ay walang malay ngayon. Ayokong maramdaman mong dehado ka. Salamat po, ma. Ngayon ang espesyal na araw niyo ni Jinyan, kaya hindi ko na kayo iistorbohin. Itong si Ganeng. Lu. Napakabait naman niya. Wow! Huwag kang mag-alala. Aalagaan kitang mabuti. Ang bait talaga ni Gineng. Lu. Pumayag siyang alagaan ko si Lu Jinyan habang nag-aaral ako at binayaran pa niya ang tuition fee ko. Ranran, mukhang maayos ang buhay mo pagkatapos mong mag-asawa at ang ganda pa ng mood mo. Ano? Nag-asawa na si Yeranran? Ang bata pa niya? Tapos nag-asawa agad siya?
Mukhang atat na atat siya. Hindi totoo iyan. Uy, itong suot mo. Puro branded na ha. Baka naman, sinusuportahan ka ng isang matandang lalaki? Hindi po. Hindi ko iyon ginawa. Kapag naglakas loob kang ikwento ang tungkol sa pagpapalit ng pakakasal, ang nanay mo ang malalagot? Ate Shini, bakit mo pa siya kinakausap? Naku, tumira siya sa amin ng maraming taon. At ako naman, itinuring ko siyang parang tunay na kapatid. Bago siyang kasal, kaya pinapaalalahanan ko lang siya. Hindi na niya kailangan ng ating pag-aalaga? Tingnan mo siya ngayon. Siguradong may matandang lalaking sumusuporta sa kanya at nagpapasarap na sa buhay. Ay naku, ang mamuhay siya ng masagana ay mas mabuti kaysa sa maghirap siya. Ha 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 ha. Sa bagay. Tingnan mo naman ang hitsura niyang mahirap. Siguro, siya pa itong nagmakaawang lumapit doon. Ha 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 ha. Pupunasan ko lang ang katawan mo ngayon. Magpakabait ka lang ha. Pasensya na. Pasensya na talaga. Hindi ka naman ba nasaktan? Naku, nakalimutan ko. Hindi mo pa pala kayang umupo mag-isa. Kaya mas mabuti pang punasan kita ng nakahiga. Tatanggalin muna ang mga butones. Wow! Hindi ba sabi nila? 3 taon na siyang nakahiga sa kama. Bakit ang ganda? Pa rin ng katawan niya. Hala. Pasensya ka na po. Pasensya na talaga. Mabuti na lang at wala kang nakikita. Hay, talagang mas okay na makapangasawa ng hindi makagalaw. Hindi niya ako pagagalitan at hindi rin siya magagalit sa akin. Hay nako, pero dahil lampas ako at hindi rin naman kaibig-ibig, malamang ikaw lang ang hindi aayaw sa akin. Sige, ganito na lang ang usapan natin. Ikaw, mahigda ka lang ng tahimik, habang ako naman, aalagaan kita rito. Mag, pinky promise tayo. Mamatay man, 100 taon, walang magbabago. Hay, kaso nakakapanghinayang. Sa labas kasi, kumakalat na wala ka ng pag-asa, at baka mawala ka na rin. Sabihin mo nga, sakaling mawala ka, ako na kaya ang magmamana ng mga ari-arian nyo. Pero kung titingnang mabuti, talagang guwapo ka nga pala. Ano na bang nangyayari kay Pamilya Lu? Hindi ba napagkasunduan na natin? Basta ipakasal si Shingy sa kanya, ay ibibigay sa atin ang proyekto sa timog ng lungsod. 1 linggo na ang nakalipas. Bakit wala pa ring balita? Hi. Mahal ko, itong si Ye Ranran ay anak lang ng katulong natin. Ang mga ganyang mababang uri ay maraming pakana sa isip. Ano kaya kung isumbong niya ang tungkol dito kay Pamilya Lu? Binalaan ko na po siya. Kapag nangahas siyang ibulgar ang lahat, ang nanay niyang may sakit sa puso, ay pababayaan ko nang mawala. Napakalaki ng kapangyarihan ni Pamilya Lu sa Jinghai. Siya ang pinakamakapangyarihan. Kapag nalaman niyang ipinagpalit lang ang ikinasal sa kanya, ang ating pamilyang Pamilya Zhao ay tiyak na mapaparusahan. Hoy Shinye, tanungin mo agad ang babaeng iyan, si Ye Ranran, kung may ibinulgar ba siya sa nangyari. At saka, alamin mo sa kanya, bakit wala pa rin yung pinangakong proyekto? Bakit hanggang ngayon wala pa rin? Opo, sige po. Ye Ranran, buhay pa naman ang gulay mong asawa, hindi ba? Hindi pa ba nalaman ng Pamilya Lu na ikaw ang pumalit sa kasal? Kapag nalaman nila ito, ang mama mo ay... Binibining Zhao. Pumalit na ako sa iyo sa kasal. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Ang tungkol sa pangako ng Pamilya Lu sa atin sa proyektong Pamilya Zhao South City, kumusta na iyon? Bakit parang walang balita? Binibining Zhao, pumalit lang ako sa iyo sa pagpapakasal. Hindi ako gamit para sa pansarili ninyong interes. Ang inyong pakikipag-ugnayan ay mas mabuting kayo mismo ang kumausap sa mga namumuno ng Pamilya Lu. Ikaw, Nasa loob tayo ng eskwelahan at sigurado akong hindi mo rin gusto na may makarinig sa usapan natin. O Lu Jinyan, ngayon ko lang nalaman na sa pamilya niyo pala
ay ang daming may gusto sa posisyon niyo. Sinyi, Ma, bakit po kayo nandito? galing lang si Mama sa isang auction at nakakuha ako ng ilang set ng alahas. Tingnan mo kung gusto mo. Ma, parang ito ay sobra-sobrang gastos na. Wala namang problema sa gastos. Dito sa Pamilya Lu, wala man kaming ibang bagay, siguradong marami kaming pera. Ngayong kasal ka na sa Pamilya Lu, hindi ka dapat nagkukulang. Tsaka nga pala, bumili ako kamakailan ng isang villa sa tabi ng dagat, kasalukuyan itong inaayos. Hindi ko alam kung magugustuhan mo. Villa po? Kung hindi mo gusto sa tabi ng dagat, pwede tayong bumili sa bundok, doon ay tahimik. Kung gusto mo naman sa loob ng lungsod, mamaya ay mamimili tayo doon ng ilang bahay. Ma, masyado na pong... Dahil hindi pa gumigising si Jinyan at hindi kanya maalagaan, dapat ay higit kitang asikasuhin. Ito po ay napakabait talaga ni Gnang. Lu sa kaniyang manugang. Pero pumapalit lang naman ako sa kasal na ito. Nakakahiya namang ako ang makinabang sa hindi para sa akin. Kapag nalaman ni Gnang, Lu ang katotohanan, siguradong masasaktan siya. Huwag mo na isipin masyado iyon, mag-focus ka na lang sa pag-aaral. Kung gigising pa si Jinyan, nasa kamay na iyon ng tadhana. Auntie, nasaan si Jinyan? Bakit wala siya sa kwarto? Young mistress. Ang amo po. Anong nangyari sa kaniya? Hindi kaya, hindi kaya. Wala na talaga si Lu Jinyan. Kahit sandali pa lang kaming magkakilala. Pero dahil, lagi kaming magkasama nitong mga nakaraang araw, may nabuo na ring samahan. Siya. Tuluyan na ba siyang nawala? Sinye, anong nangyari sa iyo? Ako. Nasasaktan ako. Si Jinyan ba ay... Wala na talaga. Ha? Siya. Napakabata pa niya. Bakit kailangang mangyari ito? Mukhang seryoso nga ang pagmamalasakit mo sa akin. Huwag kang malungkot. Nandito pa ako. 3 taon akong nakahiga sa kama. At dahil sa matinding pag-aalaga mo, nagising na ako. Bakit? Dahil ba gising na ako? Nadismaya ka ba? Mag-ingat ka. Diyos ko. Ang paralitiko kong asawa. Gising na. Ibig sabihin ba nito? Ay hindi na ako makakapagpasarap sa buhay? Ako. Iinom lang ako ng tubig. Gusto mong uminom? Hayaan mong tulungan kita. Huwag na po. Huwag na. Kaya ko na ito. Dahil gising na ako, dapat na akong maging isa sa pinakamalambing at maalagang asawa. Noon, ikaw ang nag-alaga sa akin. Ngayon naman, ako naman ang mag-aalaga sa iyo. Mahal, dahan-dahan lang. Hindi tayo dapat masyadong malapit. Hindi na kailangan. Huwag na po. Ang mga dapat makita, ang mga dapat hawakan, hindi ba nakita at nahawakan mo na ang lahat? Ako. Pangako ko sa iyo, hindi ako magagalit sa iyo at hindi kita iinisin. Sa ngayon, bukod sa hindi lang ako pwedeng nakahiga na lang, ang lahat ng iba pa ay masusunod ayon sa gusto mo. Paano niya nalaman ang mga bagay na iyon? Patay na, yari na ako, pati ang palihim na paghalik ko sa kanya. Siguradong alam na rin niya. Mahal, bakit namumula ang mukha mo? Ha? Talaga ba? Jinyan, Sinye, kapag nakikita ko kayong magkasundo ng ganyan, panatag na ang loob ko. Ngayong araw, nagpatawag ako ng isang Michelin star chef para magluto rito sa bahay natin para na rin i-celebrate ang paggising ni Jinyan. Sinye, kumain ka pa ng marami, mga sariwang hipon ito na kararating lang kaninang umaga. Jinyan, pagbalat mo naman si Sinye. Wag na po, okay lang po. Kasi po, kagigising lang ni Jinyan ngayong araw. Parang, hindi yata maganda iyon. Tinulungan naman ako ni Mrs. na punasan ang aking katawan.
Kaya ang pagbabalat lang ng hipon para sa kanya ay hindi abala. Sobrang nakakahiya. Ito na talaga ang pinaka nakakahiya. Buka ang bibig. Busog na po ako. May assignment pa po akong hindi natatapos. Kaya babalik muna ako sa aking kwarto. Jinyan, mula nang mapangasawa mo si Sinyi sa pamilya natin, ay napakaganda ng naging pag-aalaga niya sa iyo. Kailangang maging mabuti ka rin sa kanya. Baka hinihintay niya lang na mawala na ako para makuha niya ang lahat ng ating ari-arian. Anong pinagsasabi mo dyan? Kailanman ay hindi nagkamali ang mama sa pagpili ng tao. Si Sinyi ay hindi isang babaeng mukhang pera. Nag-aaral din ba siyang magpinta? Teka. Ikaw, balak mo bang makatabi ako sa kwarto ngayong gabi? Bakit hindi? Dati, magkatabi naman tayong matulog ni Mrs. Ngayon, gusto ba ni Mrs. na magkahiwalay na kami ng kwarto? Iba ang sitwasyon noon sa ngayon. Magkaiba na ang sitwasyon natin. Hindi ba ito pareho? Ano kaya kung ikaw, doon ka sa sahig? O pwede rin namang ako na lang ang matulog sa sahig? O sa sofa na lang kaya ako matulog? Nayayakap na kita at nahahalikan din, bakit ngayon ka pa nahihiya? Ikaw, kailan ka pa nagising? Siguro, noong may binabalak ka ng masama sa akin. Lahat ng sinabi mo, bawat salita, maging ang paghinga at tibok ng puso mo, alam ko lahat. Sino ba ang may masamang balak sa iyo? Ibababa mo ako. Sandali lang, sinasabi ko sa iyo, Lu Jinyan, 3 taon kang nakahiga lang sa kama, 3 taon kang puro dextrose lang, habang ako ay nagtatrabaho at nag-iihersisyo. Malakas ako humawak ng drawing board kaysa sa kahit sino, kaya hindi mo ako basta-basta matatalo. Nagpakasal ka sa akin pero ayaw mong magpahawak. Bukod sa hinihintay mong mawala ako, meron pa ba? Meron ka pa ba ang itinatagong mga sikreto? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Inaantok na ako, matutulog na ako. Mrs.? Huwag kang mag-alala. Jinyan, nagmamadaling umalis papuntang school si Sinyi kaninang umaga at nakalimutan niya ang sketchpad niya. Kaya ikaw, pumunta ka sa school at ibigay mo ito sa kanya? Una na ako dahil may appointment ako kay Mrs. Jin. Naiintindihan ko po. Ran. Sekretaryo Feng, imbestigahan mo ang taong nagngangalang Ran. President Lu, may nahanap na po ako. Ang tunay na pangalan po ng ginang ay hindi Zhao Xinyi, kundi Ye Ranran. Ran. At nagawa niya pa akong lokohin? President Lu, ano po ang gagawin natin ngayon? Pupunta tayo sa school. Opo, sir. Anong ginagawa mo rito? Bitawan mo ako. Nasasaktan ako. Ran. Ano kasi may kailangan pa akong tapusing painting, mauuna na muna ako.
May iba pa bang bagay ngayon na mas importante pa rito? Talagang sa akin ka pa nagbalak manloko sa kasal, ha? Hindi kita niloloko tungkol sa kasal. Nakipagtulungan ka sa pamilya Zhao para paglaruan ako? Ano ang tingin mo sa akin? Si Lu Jinyan lang? O iniisip nyo ba na madaling lokohin kaming mga pamilya, Lu? Hindi ganoon yon. Masyadong planado ang galaw ng pamilya Zhao. Nagpasok sila ng peking asawa sa aming mga pamilya, Lu. At pagkatapos, hinihintay lang na mawala ako para makuha ang mga kayamanan. Napakagaling ng diskarte nyo. Hindi iyan ang totoo. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Katulong lang ang nanay ko sa pamilya Zhao. May sakit siya. Kailangan niya ng malaking halaga para sa operasyon. Wala akong pera para doon. Kaya naman napilitan akong, Kaya nagpunta ka para kuhanin ang pera naming mga pamilya, Lu? grabe. Hindi. Wala naman akong kapangyarihan. Mahirap na estudyante lang ako. Pinagbantaan nila ang buhay ng nanay ko. Anong magagawa ko? At ano naman ngayon? Nang magpakasal ako sa iyo, hindi ko alam na ikaw pala ay isang paralisadong pasyente. At pagkatapos mong malaman na wala akong malay, ay araw-araw mong hinintay na mawala ako? Naku, kahit anong paliwanag ko ayaw mong maniwala. Sige, ganito na lang, magdiborsyo na tayo. Pag-uwi ko mamayang gabi, mag-e-empake na ako para umalis. Siguraduhin mo lang na paninindigan mo ang sinabi mo. Hoy! Sinye, anong ginagawa mo? Jinyan, anong nangyayari? Nag-away ba kayong mag-asawa? Ma, tanungin mo na lang si Ye Ranran. Yeranran? Auntie? Patawad po. Ang totoo po, hindi ako ang si Zhao Xingyi. Ako po si Yeranran. Ma, isa siyang pekeng pinadala ni pamilya Zhao para paglaruan tayong mga taga-pamilya Lu. Ididiborsyo ko siya. Auntie, patawad po. Mali ang naging desisyon kong magpakasal sa pamilya Lu bilang si Zhao Xingyi. Kasalanan ko po iyon. Pero huwag po kayong mag-alala. Ang lahat ng mga bank card na ibinigay niyo, pati na ang mga alahas, ay hindi ko ginalaw. Lahat ay nasa loob ng safety vault sa kwarto. Sa loob ng panahon na ito, salamat sa lahat at pasensya na sa abala. Patawad po. Hindi pwede ang diborsyo. Ranran, ikaw man ang panganay na anak ni pamilya Zhao o hindi, ay hindi mahalaga. Ang malasakit at pagmamahal mo para sa ating si Jinyan ay ang pinakamahalaga sa akin. Bilang aking manugang, ikaw na ang pinipili ko. Ma, niloko niya tayo. Siguradong may mabigat na dahilan si Ranran, ang malasakit niya para sa iyo ay sapat na para sa akin. Dahil sa desisyon niyang magpakasal sa isang lalaking nakahigalang sa loob ng 3 taon at walang malay, hindi ka dapat maging irresponsableng asawa. Ma, Kapag itinuloy mo ang diborsyong iyan, itatakwil kita bilang anak. Ranran, huwag kang matakot. Ang batang ito ay lumaking spoiled simula pa noong bata siya, at ngayong naloko siya ng 1 beses, ay siguradong nagagalit pa siya, kaya huwag mo na lang siyang pansinin. Pero ma, ang tungkol po sa bagay na ito ay pagkakamali ko talaga. Sobrang, Hayaan mo na. Ranran, pinakasalan mo ang anak namin dahil kay pamilya Zhao, dahil lang sa ayaw niyang ipakasal ang anak niya sa isang taong wala ng malay. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon. Kaya wag na nating pag-usapan to. Mula ngayon, ayusin ninyong dalawa ang pagsasama nyo. Narinig mo ba, anak? opo. Opo lang? Bilisan mo at dalhin mo na sa loob ang mga gamit ni Ranran. Ranran, sa hinaharap, kapag sinubukan kang apihin ng lalaking to, sabihin mo lang kay mama. Ako na ang bahala sa kaniya. salamat po ma. Kung gusto mo pa ring makipag-divorce, pwede ko namang subukang kausapin si mama. Sabi ni Mama na huwag na raw itong babanggitin. Kaya manahimik ka na lang muna sa ngayon. Mahina ang katawan niya, hindi siya pwedeng mabigla o ma-stress. Sige. GB. Ha? Bakit? Anong iniisip mo? Wala po. Yeranran, lumabas ka muna sandali. May problema ba? Sabi ni Ate Shinyi, may ilang mga bagay
Nasigurado akong ayaw mong malaman ng ibang tao, di ba? Oy, kaklase, pwede bang pakibot ng bola? Naku, Jaaxiang, bakit ka pa ba nagiging mabait sa ganyang klaseng tao? Siya ay anak lang ng katulong namin, pwede mo siyang utusan kahit kailan at kahit anong gusto mo. Sinadya niyo iyon. Kung sinadyaman namin, ano ngayon? Hindi ako natutuwa sa iyo, bakit bawal na ba kitang parusahan? Nasa loob tayo ng eskwelahan. Ano naman kung nasa eskwelahan? Sino ang makakapigil sa akin? Yeranran, pinapayuhan kitang rumespeto kay Kuya Jaaxiang dahil siya ang young master ni The Yang family. Siya ang tagapagmana ng pinakamalaking real estate company sa Jinhai. Ano naman ngayon? Yeranran, ikaw lang ang pumalit sa akin na ikasal kay young Master Lu? Iniisip mo ba talagang ikaw na ang Mrs. Lu? Oh, kaya naman pala ang yabang mo. Siya pala yung babaeng pumalit na ikasal kay Pamilya Lu na lalaking hindi man lang makagalaw. Kung hindi dahil sa akin, paano siya magkakaroon ng ganyan kagandang swerte? Malamang tulad din siya ng nanay niya, na habang buhay ay magiging katulong lang, at nangarap pa siyang maging pintor. Hahaha. Binibining Zhao. Pinapayuhan kitang magsalita ng may respeto. Sino ka ba sa akala mo? At ako pa ang rerespeto sa iyo? Anong gagawin mo? Wow. Mukhang tunay ngang napunta ka sa isang mayaman at makapangyarihang pamilya dahil lalong lumalaki ang ulo mo. Ranran, huwag mong kalilimutan na ang nanay mo ngayon ay nasa loob pa rin ng aming ospital. Anong masama kung bigyan kita ng leksyon? Kung hindi ka susunod, hayaang protektahan ka ng asawa mong hindi naman makagising. Hindi tayo nakakasiguro dyan. Nakakatawa, ang isang taong nakaratay lang sa kama, na 3 taon nang umaasa sa swero at hindi magising, sa tingin mo ba ay makakabangon pa siya? Nabalitaan ko, 3 taon na ang nakalilipas noong naaksidente sa kotse ang tagapagmana ng Pamilya Lu. Halos hinalughog na ng Pamilya Lu ang buong Jinhai, ngunit hindi pa rin nila siya mapagising. Kung hindi siya papalaring ngayon, walamang habang buhay na siyang hindi magigising. President Lu, ang tungkol sa donasyon para sa gusali ng paaralan ay natalakay na po sa pamunuan. Dahil maaga tayong dumating, gusto niyo po bang ipaalam muna natin ito kay Principal? Wag na, maglilibot-libot muna ako. Ranran, huwag mong isipin na porket kasal ka na sa Pamilya Lu, ay bigla ka nang naging prinsesa. Iyong asawa mong hindi magising ay isang taong wala ng pag-asa. Ha? Wala nang pag-asa? Hindi tayo nakakasiguro dyan. Ayoko nang makipagtalo pa sa iyo. Anong nangyari sa proyekto sa katimugang bahagi ng lungsod? Kahit na ang asawa mo ay hindi magising, hindi naman siguro mahirap na tulungan kaming makuha ang proyekto para sa Pamilya Zhao, di ba? Nagpakasal lang ako sa Pamilya Lu para sa iyo. Wala akong obligasyong kumuha ng mga proyekto para sa inyo. Bakit ka ba nagmamaang-maangan? Ayaw mong magpakasal sa kanya, pero gusto mong mapakinabangan ang yaman ng Pamilya Lu. Kung hindi dahil sa akin, habang buhay ka na hindi makakapasok sa mayamang pamilya, huwag mong kalilimutan, ang nanay mo ay nasa ilalim pa rin ng aming pangangalaga. Pinanakot mo ba ako? Dati, pinilit niyo akong magpakasal sa Pamilya Lu. At ngayon naman, pinipilit niyo akong makuha ang proyekto para sa inyo. Sa tingin mo ba dahil may pera ka, ay pwede mo nang kontrolin ang buhay ng ibang tao? Ay nako, nakita mo ba iyon, Kuya Jaaxiang? Totoo nga na kung sino pa ang walang kwenta ang buhay, ay sila pa itong masyadong mahalaga ang kakarampot na dignidad. Karaniwang sakit lang yan ng mga mahihirap. Ikaw, mas mabuting asikasuhin mo na lang ang asawa mong lantang gulay para humaba pa ang buhay niya. Dahil kung hindi, magiging pulubi ka na rin. Walang mangyayaring masama kay Lu Jinyan. At wala akong panahon na makipag-usap sa inyo. Bakit ka nandito? Ano ang balak mong gawin? Sino ka ba? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang makialam sa amin. Ikaw ba si Zhao Xinyi? Tama, ako nga si Zhao Xinyi. Ranran, sino ba ang lalaking ito? Huwag mong sabihin gamit ang pera ng Pamilya Lu, ay may itinatago ka ng lalaking binabayaran mo sa labas? Hindi pa ba nakikita ni Zhao Xinyi si Lu Jinyan? Hindi mo ba siya kilala? Parang pamilyar ang mukha ng lalaking ito. Hoy, Ranran, talagang gumagaling ka na ha. Kakakasal mo pa lang sa Pamilya Lu, at sa asawa mong parang bangkay na at lantang gulay na wala namang malay, mukhang hindi ka makapaghintay, kaya niloloko mo na ang Pamilya Lu para makipagkita sa ibang lalaki? Lantang gulay? Parang bangkay? Walang kwenta? Bakit, mali ba ako? Si ang nakatatandang Panginoon ng Pamilya Lu, hindi ba't isa lang siyang lantang gulay na walang malay?
May mali ba sa sinabi ko? Talaga bang hindi mo pa nakikita si ang nakatatandang Panginoon ng pamilya Lu? Bakit ko naman siya gustong makita? Ang balita ko, 3 taon na siyang nakahiga sa kama, wala siyang kwentong pilay na hindi man lang makagalaw, at ang mas malala pa, isa siyang sobrang pangit na matandang madulas na lalaki. Hindi totoo iyan. Sa totoo lang ay gwapo siya. Tungkol doon, mauna na muna kayo. Aalis? Bakit naman kami aalis? Kayo ang dapat umalis. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Malaking halaga ang idinodonate ni The Young Family sa eskwelahang ito taon-taon. Sa isang salita lang niya, pwede ka na niyang paalisin dito sa school. Jiao Xinyi. Akala mo ba lahat ng gusto mo ay magagawa mo dahil may pera ka? Oo, mahirap lang ako. Pero sa sarili kong pagsisikap, nakapasok ako sa Jinghai University. Di hamak na mas mabuti ako kaysa sa inyong mga walang silbi sa lipunan. Ay nako, tama na yan. May importanteng bisita ang school ngayon. Isama mo na yung boyfriend mo at lumayas na kayo rito. Huwag kayong humarang dito. Aba, kung kailangan man ng bisita ng yaya, hinding-hindi mapupunta iyon sa mababang uri ng taong gaya mo. Sus, tama nga ang sabi nila. Kung ano ang ugali, siya ring lalabas sa bibig mo. Dahil wala kang pinag-aralan, puro masasamang salita lang ang alam mo. Yeranran, huwag mong isipin na porke napangasawa mo si Pamilya Lu, ay hindi na kita kayang galawin. Ang nanay mo ay nasa ospital pa rin at gumagamit ng oxygen. Baka gusto mong alisin ko iyon, maniniwala ka ba? Humingi ka ng tawad. Humingi ng tawad? Para saan? Bitiwan mo ako. Ayokong ulitin ito sa pangalawang pagkakataon. Humingi ka ng tawad sa babae ko. Talaga bang babae mo siya? Siguradong ikaw lang ang lalaking itinatago ni Yeranran sa labas. Bitiwan mo ako agad. Aray. Kuya Jack Shang, bilisan mo at pagbitawin mo siya. Sinabi ng bitawan mo ako. Bingi ka ba? Ang tatay ko ang presidente ng Young Group at chairman ng Kinhai Chamber of Commerce. Gusto mo bang paalisin kita dito sa Kinhai? Ikaw? Gusto mo raw akong paalisin sa Kinhai? Ikaw. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Mag-sorry ka. Sa bokabularyo ni Yang Jiaxiang, walang salitang sorry. Tigil, Principal? Yang Jiaxiang. Ano ang ginagawa mo? Principal, bakit po kayo nandito? Hindi ba't may sasalubungin kayong mahalagang bisita ngayon? Andito lang ako para turuan ng leksyon ang dalawang walang kwentang taong ito. Ganyan ba ang itinuturo sa iyo sa paaralang ito? Principal, ano pong ibig ninyong sabihin? Ang tatay ko ay si... Tatay mo pa rin? Mag-sorry ka agad kay Young Master Lu. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Young Master Lu? Anong Young Master Lu? Young Master Lu, pasensya na po talaga. Hindi namin nang maayos na turuan ang batang ito. Pasensya na po sa nangyari. Kanina lang, ang lalaking ito, sinabi niyang papalayasin daw niya ako sa Kinhai. Ano? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para maging ganyang kayabang? Huwag mong idamay ang paaralan natin. Principal, may maling akala lang po rito. Palamunin lang naman ang lalaking iyan. Isang palamunin. Anong palamunin? Ito ang panganay na anak ng pinakamayamang tao sa Jinghai, ang pamilyang Pamilya Lu. Ano? Siya na ba ang kinatatakutan na si Young Master Pamilya Lu? Si Lu Jinyan? Imposible. Isang bedridden na tao lang si Lu Jinyan. Ano? Ikaw si Lu Jinyan? Hindi maaari. Hindi maaari. Hindi ba't wala na dapat si Lu Jinyan? Magsalita ka. Anong kalokohan ba itong pinaggagawa niyo? Pinapayuhan kita na gumalang kay Young Master Lu. Ang balak ko lang sana ay pumunta rito para pag-usapan ang donasyon para sa bagong gusali at para na rin bisitahin ang asawa ko. Hindi ko akalain na... Ay, patawad po, Young Master Lu. Patawad po talaga. Hindi ko po naturuan ng maayos ang aking mga estudyante. Sir Young Master Lu, paparusahan ko po silang dalawa agad. Nako, Principal. Wag po. Magtatapos na ako. Mahirap naman kung magkakaroon ako ng parusa ngayon. Isang pagkakamali lang po ito. Hindi ko po alam na si Young Master Lu pala iyan. Kung alam ko lang po na si Young Master Lu iyan, kahit kailan ay hindi ako mangangahas na gumawa ng ganyan. Sobrang wala ka ng takot. Nagawa mo pang magbiro sa harap ni Young Master Lu. Maliit na bagay pa nga ang parusa para sa'yo. Ngayon ay alam mo nang mapahiya. Humingi ka agad ng paumanhin kay Young Master Lu. Young Master Lu, pasensya na po. Napakabulag ko po. Napakalaking pagkakamali po. Na hindi ko kayo nakilala. Nagmamakaawa po ako. Palampasin niyo na po ako. Bakit parang hindi ka naman ganyan katapang kanina? Ay, hindi po. Kasalanan ito ng masamang babaeng si Jiao Xinyi. Siya po ang nanguudyok sa akin. Kaya ko lang po kayo nagawang bastusin, Young Master Lu. Ano ang sinasabi mo? Principal, Young Master Lu, patawad po, alam ko na ang pagkakamali ko.
Ako po dapat ang magiging Zhao Xing ninyo. Dapat ay ako ang napangasawa nyo. Lahat ay dahil kay Ye Ranran. Ninakaw niya ang pagkatao ko. Zhao Xingyi, ngayon mo pa talaga gustong sabihin yan. Kayong dalawa, pareho kayong nagkukunwaring nagsisisi na at hindi na mayabang ngayon? Hindi po ganoon yon, Yang Master Lu. Makinig ka po sa paliwanag ko. Nang malaman kong pinili ako ng pamilya Lu, masayang masaya po ako. Pero, si Ye Ranran. Sa araw mismo ng kasal, niloko niya po ako at nagpanggap siyang ako para mapakasalan ka. Kanina lang ay tinatawag niyo pa akong parang patay. Tinatawag niyo pa akong basura. Tapos ngayon gusto mo nang magpakasal sa akin? Bakit? Sanay ka bang magpalit-palit ng mukha? Hindi po ako. Principal, masyadong maingay ang dalawang ito. Naistorbo nila ang pamamasyal namin ng asawa ko. Pwede na silang umalis. Bilisan nyo at umalis na kayo. Huwag na kayong magpakitang gila sa kahihiyan. Oo na, aalis na kami. Naku, Young Master Lu. Patawad po talaga. Naging maluwag po ang pagdisiplina ko. Tungkol po pala doon. Doon sa pagpapatayo ng bagong building para sa eskwelahan? Hayaan mong si Sekretaryo Feng ang makipag-usap sa iyo. Kami ng asawa ko ay gustong mag-ikot-ikot muna. Sige po. Sige. Hindi ko na po kayo iistorbohin. Tawagin niyo lang po ako kapag may kailangan kayo. Sige. Tungkol sa kanina, maraming salamat ha. Dati ba? Lagi ka bang inaapi ni Zhao Xinyi? Hindi naman. Ano lang. Dating katulong sa kanila ang mama ko. Mag-isa akong itinaguyod ni mama simula bata. At tinulungan din naman nila kami. Kaya nasanay lang talaga si Zhao Xinyi na utos-utusan ako. Nang mapakasal ka sa akin, pinilit ka rin ba nila? Hindi naman masasabing pinilit. Kasi Tandaan mo ito. Ikaw ang asawa ni Lu Jinyan, ang pinakamayamang tao sa Jinghai at ang unang ginang ng pamilya Lu. Simula ngayon, hindi mo na kailangang magpaaba sa kahit na sino. Naiintindihan mo ba? Mag-ingat ka. sige po, pasensya na hindi ko agad napansin. Mrs., tumingin ka naman sa dinadaanan mo. Paano na lang kung wala ako rito? Mag-iingat na ako sa susunod. Bakit mo? Napakaganda mo talaga, Mrs. At kanina ay hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Hindi mo na ako pwedeng basta-basta halikan. Hindi pwedeng basta-basta? Sige, kung gusto mo, magiging formal ako sa paghalik. Lu Jinyan. Hello pa? Ikaw na walang hiyang bata ka. Hindi pa nga nagiging kampante ang posisyon ko bilang pinuno ng kapisanan, pero nakuha mo pang bastusin ang tagapagmana ng pamilya Lu. Ngayon, tinanggal na ako sa pwesto. Masaya ka na ba? Sandali pa, ano ang sinasabi mo? Tinanggal ka sa trabaho? Umuwi ka na rito agad. Nagkakalat ka pa rin ng kahihiyan sa labas. Sige, naintindihan ko. Walang hiya ka. Dahil sa pagtrato mo kay Lu Jinyan, ngayon, ayan ang nangyari. Nawala tuloy sa papa ko ang posisyon niya bilang chairman. Naglakas loob ka ba talagang saktan ako? Ano bang kinalaman ko riyan? Kung may dapat kang sisihin, sisihin mo si Ye Ranran. Sinasabi mo yan matapos mo siyang sulsulan na bastusin ang asawa niya. Ako pa ang nanulsulan? Ano namang sinulsulan ko? Baliw ka na ba? Sino ka ba sa tingin mo, Pamilya Zhao? Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Aba, talagang feeling importante ka na pala. Kung wala ang papa mo, wala kang kwenta. Pareho lang naman tayo. Ang kapal ng mukha mong pagsalitaan ako ng ganyan. Wala nang dapat pang pag-usapan sa taong gaya mo. Lu Jinyan, dahil hindi ka naging mabait sa akin, huwag kang magugulat sa gagawin ko sa iyo. Tatawagan ko si Sekretaryo Feng para itanong kung nasaan nakaparada ang sasakyan. Hello? Sekretaryo Feng. Tapos ka na. Ingat. Ranran, ayos ka lang ba? Sinong nag-utos sa iyo? Young Master Lu, anong nangyari? Mag-imbestiga ka agad? Alamin mo kung sino ang nagpadala sa kaniya. Opo. Halika na, pupunta tayo sa ospital. Ako na. O kaya, ako na lang ang gagawa nito. Umupo ka lang ng maayos. Sa susunod,
Huwag mo nang uulitin ang ganoong kamangmangan. Ay, bakit ka ba ganyan? Kakaalay ko lang ng buhay. Para iligtas ka. Ano ba ang gusto mo? Kahit anong gusto ko, pwede ba? Sabihin mo lang. Basta't kaya ko, ibibigay ko sa iyo. Pag-iisipan ko muna. Hindi ko pa alam. Utang mo muna ito sa akin. Sasabihin ko sa iyo kapag nakapag-isip na ako. Sige. Kapag nakapag-isip ka na, pwede mo itong kunin sa akin kahit kailan. Pero, huwag mo nang uulitin ang ginawa mo. Alam ko na po. President Lu po. Ang dokumentong hinihingi niyo po, Oh, sa labas tayo mag-usap. President Lu. Ito na po ang hinihingi niyong dokumento. Nahanap na po ang totoong nangyari sa aksidente noon. Ang tito niyo po ang gumawa. Binaklas niya po ang mga pyesa ng sasakyan. Ibigay ang mga dokumentong iyan sa abogado. At para sa mga susunod, ako na mismo ang bahalang humarap dito. Saka po pala, nahanap na rin namin ang mga taong umatake sa inyo. Si Yang Jiaxiang po ang nagpadala sa kanila. Naintindihan ko. Tila, panahon na para kausapin si The Yang family. Ay, nako. Ranran? Anong nangyari? Diyos ko! Ranran? Bakit ka nasugatan? Ako po. Ikaw talagang bata ka. Bakit hindi mo inaalaga ang mabuti ang asawa mo? Ma, maliit na sugat lang po ito. Huwag na po kayong mag-alala. Paano naman ako hindi mag-aalala? Nasugatan ang paborito kong manugang, natural na mag-aalala ako. At ikaw naman, napakalaki mo na, pero pati asawa mo hindi mo maalagaan ng maayos. Ano pa ba ang kaya mong gawin? Naku, nakakagalit ka. Ma, Kapag nagpatuloy ka pa sa ganyan, ay baka iwan ka na ng asawa mo sa huli. Ang tungkol sa nangyari, huwag niyo po sisihin si Jinyan. Biglaan ang mga pangyayari noon. Aksidente ko lang po talagang nasaktan ang sarili ko. Sa susunod po, maging mas maingat na ako. Ranran, kapag libre na ang oras ninyo, hayaang ipasyal ka ni Jinyan sa labas, ibibili ka niya ng kahit anong gusto mo bilang pambabawi niya sa iyo. Marami na po ang mga binili niyo para sa akin. Sobra-sobra na po iyon. Wala na po akong mahihiling pa. Ang mga gamit ng mga babae ay hinding-hindi magiging sapat. Narinig mo ba? Pasaway ka? opo, narinig ko po. Kahit ano pang gustuhin ni Mrs., ibibili ko po siya. Mabuti naman kung ganoon. Ha ha! Sige po, ayos lang. Naiintindihan ko po. Ano? May mahalaga lang akong gagawin? Kailangan ko po munang umalis sandali. Sa ganitong pagkakataon, lalabas ka pa talaga? Nabalitaan ko na kaya nasaktan si Ranran ngayon ay dahil sa iyo. Sa mga ganitong oras, meron pa bang mas mahalaga kaysa sa asawa mo? Ma, kasi Wala nang kasi-kasi. Bakit? Mali ba ang sinabi ko? Buti na lang at si Ranran ang asawa mo na nananatiling tapat sa iyo kahit anong mangyari. Kung ibang tao yan, kanina pa siya umalis. Kapag nagkamali ka sa labas at may ginawang masama kay Ranran, ako ang unang parurusahan sa iyo. Ma, masyadong busy si Jinyan sa trabaho. Hayaang makaalis na muna siya. At isa pa po, dito naman po sa akin, ay mayroon akong kasama dahil nariyan kayo. Ay naku, Jinyan, una ka na. sige, hintayin mo ako. Hay! Ang tigas talaga ng ulo niya. Sinabing aalis, umalis nga talaga. Ranran, dapat ikaw ang masunod dito sa bahay. Ang mga lalaki, hindi dapat masyadong kinakonsinti dahil lalo lang silang sumusobra. Opo, sige po, alam ko na po, ma. Ay, Ranran, tingnan mo itong mga Gucci bag na binili ko para sa'yo.
May gusto ka ba rito? Huwag na po, ma. Ang dami ko na pong bag. Gusto kong bilhan ang manugang ko. Halika at tingnan mo ito. Maganda po. Napakaganda. Lahat ng pinipili nyo ay maganda, ma. President Lu, nagkakamali ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. President Lu? President Lu, parang awa mo na. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. President Lu, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Alam mo na? Saan ka nagkamali? Ako, nagkamali ako sa lahat. President Lu, hindi ko dapat binalak na saktan ka. Pakiusap bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Nangangako akong magbabago na ako at magiging mabuting tao. Magbabago ka na? Bakit naman kita bibigyan ng pagkakataon? Naglagay lang naman ako ng konting pressure sa the Yang family ninyo, pero binalak mo na akong tapusin. Hindi ko po alam. Wala po akong alam. Siya po ang nagutos sa akin na gawin ito. Sekretaryo Feng, Narito po. dalhin silang dalawa at siguraduhin pagbabayarin sila sa kulungan. Masusunod po, President Lu. Huwag naman, President Lu. Dahil gusto mong magbago ng buhay, ayusin mo ang sarili mo doon sa loob. President Lu, huwag ka na sanang makalabas pa. President Lu, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. President Lu. Ang lalaking iyon na si Lu Jinyan, umalis na lang bigla ng walang paalam. Ang tagal na niyang hindi bumabalik. Siguro, wala na ba talaga siyang pakialam sa akin? Pinabayaan na ba niya talaga ako? Hindi na ba talaga niya ako aalalahanin? Ay, bumalik ka. Anong ginagawa mo? Hindi ako sanay rito sa ospital. Gusto ko nang umuwi. Sige, iuuwi na kita. Sige. Ano? Maghintay ka lang muna sa labas? Magbibihis lang ako. Mahal ko, bakit parang nahihiya ka pa sa akin? Nakakahiya naman. Uy, Pogi, pahingi naman ng WeChat mo. Wala akong WeChat. Wala? Paano mangyayaring wala kang WeChat? Kanina pa kita pinagmamasdan. Mukhang wala kang girlfriend, di ba? Ano sa tingin mo sa akin? Paumanhin po, may asawa na ako. Kasal ka na? Ang isang lalaking katulad mo, bakit ang aga mo namang nagpakasal? Gustong-gusto talaga kita? Baka naman pwedeng makuha ang contact number mo? Mukhang may gagawin pa ako. Una na ako. Huminto ka. Sino po siya? Siya ang asawa ko. Ayaw niyang nag-add ako ng ibang babae sa WeChat. Aalis na lang ba tayo ng ganoon lang? Bakit ba ang dami mong tanong? Hindi pa ba malinaw ang sinabi ko kanina? Hoy, Guro. Yay Run, bukas na ang Campus Gratitude Season. Naisip mo na ba kung sinong kapamilya ang isasama mo? Guro. Ano po kasi, ang mama ko po ay hindi masyadong pwedeng pumunta. Ang Campus Gratitude Season ay naging tradisyon na rito sa Jinghai University. Wala ka na noong nakaraang taon, kaya ngayon ay hindi ka na pwedeng lumiban pa. Sige po, naiintindihan ko. Ako, gagawa na lang po ako ng paraan. Salamat po, Guro. Anong nangyari? Ayos lang ako. Kapag may problema, sabihin mo lang sa akin. Sige. Uy, hindi ba si Yeran ito? Bakit parang ngayon? Mag-isa ka lang na pumunta rito?
Ngayon kaya ang Campus Gratitude Season at lahat ay nag-imbita ng pamilya nila para dumalo. Yay, Ran, huwag mong sabing wala kang magulang. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Ang nanay niya may sakit lang naman kasi. Sa bagay, kawawa naman si Yeranran. Mag-isa lang siya sa ganitong okasyon. Pero, ang nanay mo, kahit na pumunta pa siya rito, anong klaseng karanasan naman ang maibabahagi niya? Ibabahagi ba niya ang pagiging katulong niya? Haha! Ikaw. Kayo. Anong problema sa amin? Hindi ba tama naman ang sinabi ko? Ayos na, kaklase. Sumama kayo sa akin sa labas at imbitahin nyo na ang inyong mga pamilya sa loob. Teacher, hindi naman dumating ang magulang ni Yeranran? Anong mangyayari sa kanya? Yeranran, hindi ba nasabi ko na sa iyo, sinabihan kita na imbitahin ang pamilya mo? Sinong nagsabi na walang dumating para sa kanya? Bakit ka nandito? Hindi ba't nasabi ko na sa iyo? Kapag may problema, sabihin mo lang sa akin. Handa akong tumulong sa iyo. President Lu, bakit po kayo nandito? Nandito ako para samahan ang asawa ko para sa gratitude season. May problema ba doon? Hindi. Siyempre hindi. President Lu, maaari niyo pong gawin ang kahit anong gusto niyo. Dahil, narito na ang pamilya ni Yeranran, magsiupo po kayo. Jinyan, salamat sa iyo. Yay, Ranran. Mag-usap nga tayong dalawa. Sige. Ano ba ang gusto mong sabihin? Yay, Ranran. Mukhang maganda ang buhay mo sa pamilya Lu, ah. Pinuntahan ka talaga ni Lu Jinyan para sa Season of Gratitude. Ano ba talaga ang gusto mong iparating? Kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakapag-asawa ng mayaman at ang mas matindi pa, sa tanyag na pamilya pa ng pamilya Lu. Kung wala ako, siguradong ni hindi ka man lang makakatuntong sa gate ng pamilya Lu. At ano naman, anong gusto mong gawin? Ang posisyon ng pagiging G ng Lu, ibalik mo sa akin. Ibalik sa iyo? Noong pinilit mo akong magpakasal sa kanya, bakit wala kang sinabing kahit isang salita? Ngayon, gusto mong makipagdiborsyo ako. Ano ang tingin mo sa akin? Ang card na ito ay may 500,000 dolyar. Layuan mo si Lu Jinyan. Hindi ako nakikipag-usap sa iyo. Pinapaalalahanan kita. Paalala? Akala mo ba porket may pera ka ay magaling ka na? Akala mo ba kapag may pera, pwede mo nang diktahan ang buhay ng ibang tao? Sasabihin ko sa iyo, hindi ako laruan. Walang bisa sa akin ang paalala mo. Wala akong pakialam sa perang iyan. Yeranran, sa akin dapat ang posisyon na ito. Bakit mo kinukuha ang hindi naman sa iyo? Sige lang, sige. Tama ka na sa lahat ng sinabi mo. Dati, inayawan mo siya dahil gulay ang lagay niya. Talagang hindi ka pumayag na magpakasal. Ngayong gising na siya, sasabihin mo sa aking sayo siya. Ganito na lang, magbigay ka ng presyo. Pag-usapan natin ang bayad. Di ba gusto mong mag-aral sa abroad? Matutulungan kitang makahanap ng school sa ibang bansa, pati sa pag-asikaso ng papeles. Anong tingin mo? Ang pag-aaral sa labas ng bansa ay wala nang saysay sa akin ngayon. Kung nandito ka para sabihan akong makipagdiborsyo kay Lu Jinyan, kalimutan mo na yan. Siguro sa iyo ay laro lang ang kasal, paraan para makakapit sa mayayaman, pero para sa akin, hindi ito kailanman naging ganoon. Noong pinilit mo akong magpakasal sa kanya, hindi mo ba naisip na darating ang araw na ito? Yeranran, ang posisyon na ito ay dapat talaga sa akin. Kung wala ako, hinding-hindi mapupunta sa iyo ang lahat ng ito. Bakit mo inaangkin ang lahat ng pagmamayari ko? Bakit? Dahil mahal ako ni Lu Jinyan, at sobrang mahal niya ako. Sa puntong iyon pa lang, talo ka na. Walang hiya ka. Nasaan si Ranran? Sabi ng mga kaklase niya ay kinuha siya ni Zhao Xingyi papuntang rooftop. President Lu, nagawa niyang saktan ang madam. Gusto niyo bang... Sandali lang. Ako na si Mrs. Lu ngayon,
At ang bawat salita at bawat galaw mo ay ayusin mo at matuto kang rumespeto. Mrs. Lupa, sa akin dapat ang posisyon na yan. Ang lakas pa ng loob mong sabihing ikaw si Mrs. Lu. Huwag mong kakalimutan na ang nanay mo ay isa lamang mababang katulong. Ang anak ng taong ganyan, hanggang katulong lang din dapat. Ang lakas ng loob mong saktan ako? Anong masama sa pagiging katulong? Mababa ba agad ang pagtingin mo sa kanila? Isa lang itong trabaho. Bakit may pag-uuri pa sa antas ng tao para sa iyo? Ang mga ginagawa mo ngayon at ang mga sinasabi mo, nasaan doon ang pagiging marangal? Matagal nang lipas ang lumang panahon, gumising ka na sa katotohanan. Yeranran, ikaw na babae ka? Tinuturuan mo ba ako kung ano ang dapat kong gawin? Hindi ba't sinabi mong bata ka pa lang ay nakatanggap ka na ng mataas na edukasyon? Bakit puro pangaapi at masasama na ang lumalabas sa bibig mo? Parang wala ka namang natutunan sa pag-aaral mo? Mas may alam pa sa kagandahang asal ang aso kaysa sa iyo. Aba, matapos makatikim ng ilang araw na kaginhawaan, akala mo na ba ay isa ka na talagang mayamang tagapagmana? Yeranran, parang nakakalimutan mo na kung sino ka talaga. Para pagsalitaan ako ng ganyan, gusto mo bang ipaalala ko sa'yo? Sinasabi ko sa'yo, tumigil ka na, dahil hindi ako iyong klase ng tao na basta-basta mo lang pwedeng apihin. Talagang hinaharangan mo pa ako? Ikaw, Tigil. Young Master Lu, bakit nandito ka? Sekretaryo Feng, sabihan ng lahat ng kumpanya sa Jinghai, itigil ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Zhao, at putulin ang lahat ng daloy ng kanilang pondo. Ano? Young Master Lu, parang awa mo na, huwag? Huwag. Zhao Xinye, binigyan na kita ng pagkakataon, pero hindi ka pa rin nagbago. Pinalala mo pa ang lahat, at paulit-ulit mong ginulo ang asawa ko, at ngayon ay inaasahan mong palalagpasin ko ito? Young Master Lu, ako. Masyado lang kitang gusto, kaya naman, napilitan akong paalisin si Ranran sa tabi mo. Gusto ako? Isa lang akong lumpo, kaya hindi kailangan ni Beb. Zhao ang pagkagustong iyan. Huwag ka nang magpapakita sa akin muli. Young Master Lu, ang pwesto ng pagiging Ginang Lu ay para sa akin dapat, pamalit lang sa akin si Yeranran. Bakit mo pipiliin ang isang pamalit lang? Isa pa, ang nanay niya ay yaya lang, talagang hindi kanya kapantay. Hinding-hindi siya naging pamalit kanino man. Kung hindi niya ako kapantay, bakit? Sa tingin mo ba ay kapantay kita? At saka, kung pag-uusapan natin ang katayuan sa buhay, ang pamilya Zhao ninyo ay hinding-hindi makakapantay sa aming pamilya Lu. Pero, yaya lang ang nanay niya, at mahina pa ang katawan, isang yaya na kahit anong oras ay posibleng mawala na. Pinakasalan ka lang niya para sa pera mo. Eh ikaw? Bakit gusto mo akong pakasalan? Para sa ano? Ikaw, Si Yeranran lang ang gusto ko. Masyado akong maraming pera. At kahit pa, pera ko lang ang habol niya, ayos lang iyon sa akin. Huwag ka nang magpapakita sa akin, dahil kung hindi, pasasukuin at parurusahan kita. Young Master Lu. Young Master Lu. Bibi? Zhao? Ang pamilya Zhao ninyo sa lungsod ng Jinghai ay nanatili ng maraming taon, kaya dapat ay alam nyo na ang pamamalakad ng aming President Lu, hindi ba? Pinapayuhan kita. Huwag mo nang subukan pa ang pasensya niya. Sekretaryo Feng, alam ko na ang pagkakamali ko. Tulungan mo akong makiusap kay Young Master Lu na huwag nang galawin ang aming pamilya Zhao. Magsisisi na talaga ako. Dapat kang magbayad sa iyong pagkakamali. Nasabi ko na ang lahat, kaya mas mabuting mag-ingat ka na. Walang hiya kay Yeranran. Paano mo nakuha ang pwesto ni Mrs. Lu at kinuha ang lahat ng sa akin? Humanda ka sa akin. Salamat nga pala kanina. Masakit pa ba? Hindi na. Sinaktan ko rin naman siya kanina. Gustong-gusto talaga kita. Sobra kitang mahal. Hoy, bakit ka ba nakikinig sa usapan ng iba? Nakikinig? Napakalinaw ng sikat ng araw. Sa harap ng maraming tao, ito ay hayagan at legal na pakikinig. Ano? Ang mga sinabi ko ay para lang inisin si Zhao Xinyi kaya ko nasabi iyon. Huwag kang maniniwala. Ang mga salitang nabitawan na, ay hindi na mababawi pa. Hay, nakakahiya talaga. Para lang asarin si Zhao Xinyi, nasabi ko ang mga nakakahiyang bagay na iyon. Ako, sinabi ko lang talaga iyon para mainis si Zhao Xinyi. Sandali, saan ba tayo pupunta? Tapos na ang selebrasyon, hindi pa ba tayo uuwi? Nagluto si mama ng sabaw sa bahay,
Hinihintay ka na niya. Sige po. Aray, Anong nangyari sa'yo? hindi ko sinasadyang nayapaka ang paa ko. Masyado bang masakit? Kailangan ko. Munang magpahinga, mauna ka na sigurong umuwi. Halika, papasanin kita. Ano po? Hindi ko akalaing, napakalakas mo pala. Hindi ba? Nakita mo na ang bawat parte ng katawan ko? Kaya paano mo hindi malalaman iyan? Magkaiba naman iyon. Hindi ka pa nakakagalaw noon. Hoy, mabigat ba ako? Sobrang bigat? Parang isang maliit na baboy. Ah, bakit ka ganyan? Hindi na kita kakausapin? Ibaba mo ako. Huwag kang malikot. Sige po. Naku, mahal. Anong gagawin natin? Matatapos na ba ang ating pamilyang Pamilya Zhao ng ganito? Hi. Sinasabi ko na nga ba? Walang kwenta ang Yeranran na iyon, di ba? Hindi na nga nakuha ang proyekto, naging dahilan pa siya para malugi ang buong pamilya, Pamilya Zhao. Napakasamang babae talaga ni Ye Ranran. Ang dami niyang pakana. Ano na ang gagawin natin? Mag-isip ka naman ng paraan. Mahal, Hi. Mismong si Young Master Lu na ang nagsabi. Ba-blacklistin nila ang Pamilya Zhao sa buong lungsod. Wala rin akong magagawa kahit anong galing ko. Pa, anong ikinatatakot niyo? Ang bagay na ito, ipauubayan niyo sa akin. Sa'yo? Sinye, anong binabalak mo? oo nga, Shinyi. Anong maganda mong paraan? Hanggang ngayon ay wala pang maisip na paraan ng papa mo. Hay, itong si Pamilya Lu ay napakapangyarihan, at ang Young Master Lu, na iyon ay napaka-istrikto. Hindi talaga niya binigyan ng lusot ang ating pamilyang Pamilya Zhao. Hindi ba't ang nanay niya ang pinaka-inaalala niya? Ang nanay ni Ye Ranran, kasalukuyang nasa ospital na pag-aari natin. Ah, tama ka. Kung gagamitin ni Ye Ranran si Young Master Lu laban sa pamilyang Pamilya Zhao, Wes, ang nanay naman niya ang papahirapan ko. Sandali lang. Nurse, alam mo ba kung nasaan ang pasyente sa kwartong ito? May naglabas po sa kanya kanina. Sabi nila ay magpapaaraw lang sila. Pero hindi ko po alam kung saan sila nagpunta. Ma, paano mangyayari iyon? Ma, nasaan ka po ba? Hello po, nakita niyo po ba ang taong ito sa litrato? Ma, nasaan ka po ba? Siyo, may masamang nangyari. Ano iyon? Nawawala po ang ina ng ginang. Ano? Ipa-search ang buong syudad? Kahit anong mangyari, dapat mahanap niyo siya ngayong araw. Sige po, Ma, nasaan ka na ba talaga? Hello? Nasaan ka? Pupunta na ako riyan. Nandito ako sa park ng ospital. Lujin yan. Nawawala si Mama. Kahit saan ko hanapin, hindi ko siya makita. Sabihin mo, tingin mo ba may masamang nangyari sa kanya? Hintay mo ako, parating na ako. Sige. Hello? Ye Ranran, hinahanap mo ba ang iyong ina? Zhao Xinyi, ano ba talaga ang kailangan mo? Huwag kang mag-alala, maayos lang ang ina mo. Saan mo dinala ang nanay ko? Ye Ranran, dahil sa iyo kaya hinarang ni Pamilya Lu ang pamilya namin sa buong lungsod. Ang nanay ko ay laging umiiyak, pero ang nanay mo naman ay sarap na nakahiga sa kama. Sabihin mo nga sa akin, hindi ba parang hindi ito patas? Ano ba talaga ang gusto mo? Kung ano ang gusto ko. Gusto ko ang posisyon mo bilang asawa ni Lu. Magising ka nga sa katotohanan. Kahit pa ibigay ko sa'yo si Lu Jinyan, sa tingin mo ba ay hahayaan ka lang niyang diktahan siya? Kung wala ka, ang posisyon bilang asawa ni Lu ay sa akin na sana. Sa warehouse ng chemical plant sa labas ng lungsod, pumunta kang mag-isa. Kapag nalaman ito ni Lu Jinyan, mawawala na ang nanay mo sa mundong ito. Zhao Xinyi, huwag mong hawakan ang nanay ko. Zhao Xinyi,
Zhao Xinye. Magandang araw, ang tinatawagan ninyong subscriber ay hindi maabot sa ngayon. Senyorita, ang matandang ito ay hindi pa naman wala. Kailangan pa ba natin siyang gapusin? Ngayong araw ay tapos na silang dalawa ng anak niya, kaya hindi na ito mahalaga. Ang pagmumukhang ito, naiinis ako kapag nakikita ko ito. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Tinuturuan ko lang ng leksyon ang alila namin. Huwag kang matakot. Ibabalik na kita ngayon din. Ibalik? Nandito lang ako, hindi mo ba ako nakikita? Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Na basta-basta ka na lang papasok, at basta na lang din aalis? Zhao Xinye, hindi ba't gusto mo lang namang pakasalan si Lu Jinyan? Sa tingin mo ba kung makikipag-divorce ako sa kanya, makakapasok ka sa pamilya nila? Siyempre hindi. Kaya nga, hindi kita pwedeng payagang umalis. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Habang nandyan ka pa, hindi ako makakasali sa pamilya Lu, lalong hindi ako magiging Mrs. Lu. Kaya ngayong araw, kailangang matapos na ang lahat sa'yo. Zhao Xinye, nababaliw ka na ba? Nagpakalat na ako ng balita, yung kalaguyo ng nanay mo, kaon sa utang sa sugal. Kaya ang nanay mo ay hinahabol ng mga kriminal, at nung sinubukan mo siyang iligtas, ayun. Anong gagawin nyo? Huwag kayong gumawa ng masama. Pagkalipas ng 3 minuto, susunugin ko ang bodega na ito. Ikaw at ang nanay mo ay magkakasama na sa kabilang buhay. Zhao Xinye, talagang baliw ka na ba? Ako baliw? Sasabihin ko sa'yo, ang pamilya Zhao namin, ngayon ay pinatigil na ng pamilya Lu, at ang lahat ng ito ay dahil sa'yo. Kung hindi ako kikilos para sa sarili ko, walang mangyayari sa akin, mabait na nga ako na hinayaan ko kayong magkasama ng nanay mo. Zhao Xinye, hanggang ngayon ba ay wala ka pa ring balak na magbago? Akala ko dati ay sadyang spoiled ka lang, na hindi ka naman talaga masamang tao. Ngunit hindi ko akalain na napakababa mo palang tao. Anong oras na ba nagawa mo pa talagang pangaralan ako? Sa tingin mo ba ang mga payo mong iyan ay mababago ang sitwasyon mo ngayon? Wala ka na talagang pag-asa. Ang bodega na ito ay matagal na talagang inabandona. Hindi lang mga tao ang wala rito. Kahit aso ay walang napapadpad dito. Sa tingin mo ba ay may darating para iligtas ka? Kapag sinilaban ko ang lugar na ito, walang makakaalam na ako ang gumawa nito. Zhao Xinye, pagsisisihan mo ito. Darating ang araw na pagbabayarin ka sa lahat ng ginawa mo ngayon. Magbayad? Ano naman ang ibabayad ko? Kapag wala ka na, sa galing ko, marami akong paraan para makasal sa pamilya ng pamilya Lu. Nananaginip ka ng gising. Ayoko nang makipag-usap pa sa iyo. Ikaw, panahon na para samahan mo ang nanay mo. Ngayon din ay tatapusin ko na kayo. Ang asawa ko ay kayang umalis mag-isa? Kaya hindi na kailangang istorbohin pa si Beb. Zhao! Young Master Lu, anong ginagawa mo rito? Bakit? Dahil ba hindi nagtagumpay ang masamang balak mo, ay dismayadong dismaya ka? Hindi ganoon iyon, Young Master Lu. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Hindi ganoon iyon? E paano pala dapat iyon? Dito sa Jinghai, ikaw lang ang naglakas loob na paulit-ulit galitin akong si Lu Jinyan. Ikaw pa lang ang gumawa niyan. Kabibitiw mo lang ng salita kanina? Na gusto mong tapusin si Ranran. Hindi ganoon iyon. Young Master Lu, ako. Mukhang hindi na dapat manatili pa ang pamilya niyo sa pamilya Zhao. Kinakausap ko lang si Ranran ng maayos. Gusto ko sanang makiusap sa'yo na bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon at hayaan mo na kami sa pamilya Zhao. Ganyan ka ba makiusap sa isang tao? Sekretaryo Feng, mag-ayos ka dahil tatapusin ko na ang buong pamilya Zhao. Opo, boss. Hindi. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Lu Jinyan, alam kong hindi ako mananalo sa iyo at hindi mo rin ako papabayaan. Kahit mag-upakan man tayo hanggang dulo, isasama ko si Ranran na mawala. Ibaba mo ang kutsilyo. Huwag kang gagawa ng masama. Wala na akong pwedeng mawala sa akin ngayon. Isang hamak na utusan, napakataas ng tingin sa sarili, at kinuha pa ang mga bagay na para sa akin. Ikaw ang dahilan. Lahat ng ito ay kasalanan mo.
Sinasabi ko sa iyo, Zhao Xinyi, kung mawawala ako, sisiguraduhin kong hindi ka rin magiging masaya. Nasa dulo ka na ng iyong hantungan, nagagawa mo pang magmatigas. Tandaan mo, kahit hindi ako mawala, hindi ako palalagpasin ni Lu Jinyan. Kaya naman, bakit hindi na lang kita isama para magbayad? Huwag mong saktan si Ranran. Kahit ano ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Kahit ano? Kung ganoon, maglipat ka muna ng $1 bilyong sa account ko, pagkatapos ay paalisin mo ako, at bigyan mo ako ng villa sa Europa na nakapangalan sa akin. Sige, ipapaayos ko na agad yan. Kailangan lang ng kaunting oras. Gawin niyo kung ano ang sinabi niya. Opo po. May 2 akong bahay sa Europa. Pwedeng-pwede kong ilipat sa pangalan mo. Bitawan mo na si Ranran. Talaga bang papalayain mo ako? Hindi mo na ako paghihigantihan? Basta't pakawalan mo si Ranran, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Ibaba mo muna ang kutsilyo. Huwag kang lalapit. Sa tingin mo ba ay 3 taong gulang na bata ako? Paano kung lokohin mo ako? Lu Jinyan, alam kong napakamakapangyarihan mo. At madali mo lang akong matatapos na parang langgam. Pero sinasabi ko sa iyo, hawak ko pa rin si Ye Ranran sa ngayon. Baka biglang madulas ang kamay ko o may mangyaring iba. Binalaan na kita. Huwag mong sasaktan si Ranran. Sabi ng huwag kang lalapit, huwag kang lalapit. Ano ang ginagawa mo? Aray, bitawan mo ako. Young Master Lu, patawad po. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Talagang nagsisisi na po ako, Young Master Lu. Ilang ulit mo nang sinaktan si Ranran at inaasahan mong bibigyan pa kita ng pagkakataon? Bibigyan kita ng pagkakataon para saktan ulit si Ranran? Sekretaryo Feng, ibigay siya sa mga pulis. Opo, amo. Young Master Lu. Patawad po talaga. Ayaw ko pong makulong, Young Master Lu. Nagmamanhik po ako sa inyo. Pakawalan niyo na ako. Young Master Lu? Hindi ako pwedeng makulong at hindi ko ito kakayanin. Para sa isang masamang babaeng tulad mo, na hinahayaan ka pa ring mabuhay, ay dahil na ang aming batang amo ay napakamaawain na sa iyo. Mga tauhan, dalhin siya paalis. Ang lugar na ito ay ang ospital sa ilalim ng Pamilya Lu. Narito ang mama mo. Makukuha niya ang pinakamagandang gamutan, kaya huwag kang mag-alala Dahil sa sinabi mo, ay alam ko na, na magiging maayos na siya. ngayong araw na ito, ay salamat sa iyo. Kung wala ka siguro, ay hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Ano man ang mangyari, ay ipaalam mo agad sa akin. Nagpunta ka mag-isa kay Zhao Xinyi? Alam mo ba kung gaano iyon kadelikado? Paano na lang kung... Alam ko na po. Nataranta lang talaga ako ngayong araw at hindi ako nakapag-isip ng maayos. Pasensya na. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin at hindi mo rin kailangang sisihin ang sarili mo. Ang kailangan mo lang lagi na tandaan na ang kaligtasan mo ang pinakamahalaga sa lahat. Opo, naiintindihan ko. Bakit ka tumatawa? Matapos pagsabihan, bakit tila ang saya mo pang tumawa? Kanina. Nag-aalala ka ba sa akin? Ikaw ang misis ko. Na mag-alala ako sa sarili kong misis, ay wala namang problema doon, di ba? Wala naman po, walang problema. Opo. Salamat, husband. Anong tinawag mo sa akin? Ha? Wala akong sinabi. Wala akong sinasabi kahit ano. Sige, tara na po. Ma, nandito na po kami. Ranran, pinag-alala mo talaga ako. Paano bang nangyari na kinuha ka ng masamang tao? Sir, ma'am, kanina lang po, ang matandang madama po dahil sa nangyaring iyon, ay biglang nahimatay. Ano? Ma, bakit po kayo nahimatay? Ayos lang po ba kayo? May nararamdaman po ba kayong masama? Hay naku, bakit kailangan pang sabihin sa bata iyan? Ay, hindi, ayos lang ang mama. Basta ayos ka lang, kampante na ako. Kumusta na ang balae ko? Ang mama ko po ay... Tungkol sa mama ni Ranran. Naayos ko na ang lahat. May 24 na oras na bantay siya. Nagtanong din ako sa doktor. At ang totoo ay, hindi naman ganoon kalala ang kondisyon niya. Sadyang, si Pamilya Zhao lang, ay hindi siya inalagaang mabuti noon.
Pagkatapos ng tamang gamutan, gagaan din ang pakiramdam niya. Mabuti naman. Mabuti kung ganoon. Isang araw ay bibisitahin ko rin siya. Ran, siguradong natakot ka rin. Ipinagluto kita ng soup na may ribs. Gusto mo ba iyon? Basta luto niyo po, ma. Gustong-gusto ko po. Sige, pupunta na ang mama doon. Hello? Anong kailangan mo? Grabe? Young Master Lu, talagang gising ka na nga ba? Masyado mo namang kinalimutan ang mga tropa natin. Gising ka na pero hindi ka man lang nagsabi sa amin. Umayos ka sa pagsasalita. Wala akong oras makinig sa kalokohan mo. Kung walang mahalaga, ay ibababa ko na ito. Teka lang. Bakit mo binaba ang telepono? Hindi pa ako tapos magsalita. Balita ko ikasal ka na. O sige, ganito na lang. Ano kasi? Sa mga susunod na araw, ay mag-aayos ako. Isama mo ang asawa mo. Hayaan mo siyang pakilala mo naman sa aming magkakapatid. Wala akong oras. Kung wala kang oras, sigurado may oras ang asawa mo. Ganito na lang, tatawagan ko ang iba sa mga susunod na araw. Tapos isama mo ang misis mo. Walang problema, di ba? Iayos ko ang schedule ko. Pupunta kami kung may oras. Uy, hindi ba't day off mo ngayon? Lalabas ka ba para sa isang proyekto? May pagtitipon akong pupuntahan, sumama ka sa akin. Sasama ako sa iyo? Ayaw kong nahuhuli. Tara na. Hindi ba kailangang magpalit muna ako ng damit? Hindi na? Maganda na ang ayos mo. Bakit wala pa rito si Brother Lou? O baka naman, may biglang asikasong naging dahilan ng pagkaantala? Hala, hindi naman siguro... Hindi ba bibigyan ng importansya ng isang prinsipe ang ganitong bagay? 3 taon siyang nakaratay. Hindi niya siguro nalimutan pati kaarawan ko? Gusto mo bang tawagan siya at magtanong? Ganito ang suot ko sa pagharap sa mga kaibigan mo. Parang hindi yata magandang tingnan. Ayos lang. Mga kaibigan ko naman sila. Kahit ano, ang gusto mong isuot. Eh kung sa susunod, na may bonding kaming magkakaibigan, pwede ba kitang yayain? Siyempre naman, kahit kailan mo gusto. Ay nako, hindi naman siguro tayo hihindian ng mayaman na batang ito? Sinong nagsabi na hihindian ko kayo? Oh, Uy, ang aking Kuya Lu. Sa wakas ay dumating ka rin. 3 taon, pinatulo mo talaga ang mga luha ko. Sabi ko lang, magising ka. Dapat sinabihan mo man lang kaming mga kaibigan mo. Napakawalang puso mo naman. ay tama na yan, tama na. Tiangki, ano bang mga pinagsasabi mo? Uy, Brother Lou, ito ba si sister-in-law? Opo. Kumusta po kayo? Ako nga pala si Yeran Ran. Ah, kumusta sister-in-law? Sige, Brother Lou, sabihin mo, nung nakaraang 3 taon. Pagkagising mo, bigla ka na lang nagpakasal ng walang pasabi. Hay naku, nakakuha ka pa ng napakagandang asawa? Baka naman, under desire ka na? Gusto mo na bang kalimutan kaming lahat at tuluyang umiwas? Ay, tama na yan. Tiangki, kailan ka ba titigil? Ang dami namang sinasabi ng Liu Tiangki na ito. Hoy, Brother Lou, noong aksidenteng iyon sa kotse, ano ba talagang nangyari? Ang ikatlong tiyo ko ang may gawa? Naibigay ko na ang ebidensya kay Lolo. Grabe pala ang lupit ng tiyo mo. Ang natatandaan ko dati ay mukha siyang mabait. Paano siya naging ganito kasama? Nga pala, may proyekto kami sa pamilyang Liu, isang rural na proyekto. Bakit hindi natin siya gawin? Bilang parusa doon, ipinalagay na siya ni Lolo para maghukay ng uling. Sister-in-law, anong nangyari sa'yo? Maayos lang, at kayong dalawa, ituloy nyo lang ang pag-uusap nyo. Sister-in-law, nagsasalita ka na parang hindi tayo magkakilala. Ikaw talaga. Paano hindi kita papansinin? Ikaw kaya ang bida ngayong araw. Ha? Pero ako, hindi ako umiinom ng alak. Sister-in-law, tingnan mo. Birthday ko ngayon. Pagbigyan mo naman ako. Kung ganoon, binabati. Kita ng happy birthday. Ako na ang iinom para sa kanya. Uy, Oh, Brother Luco, talaga namang hulog na hulog ka na? Umaarte ka pa ba rito bilang knight in shining armor? masakit ang tiyan mo. Huwag kang masyadong uminom. Oh, masakit ang tiyan mo. Huwag ka munang uminom. Tungkol sa pakikipagtulungan ng pamilyang Liu sa amin, mukhang maaari kong bawiin ang puhunan ko. Huwag naman, Brother Lu. Nagbibiro lang naman ako. Pasensya na kayo. Nahuli ako ng dating. Ate Chu, Sister Yukio, hindi ba't nasa ibang bansa ka? Kailan ka pa bumalik? Plano ko nang bumalik dito para magtrabaho. Kaarawan mo ngayon, Tiangki. At heto ang
Inihanda kong regalo para sa iyo. Salamat, Sister Yuchu. Nagabala ka pa talaga. Nandito ka na nga, ay nagdala ka pa ng regalo? Nakakahiya naman. Halika. Maupo ka na, pakiusap. Hala? Teka. Anong ginagawa nyo? Hindi nyo ba nakikitang hindi na masaya si Brother Lou? Ikaw ba ang nagpatawag kay Sister Yuchu? Dito? Bakit naman ako? Nasa ibang bansa siya? At hindi ko alam na bumalik na siya? Bakit ko siya iimbitahan? Jinyan, matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta ka naman itong mga nakaraan? Maayos naman. Jinyan, sa totoo lang bumalik ako para sa... Ano? Sister Yukio? Ikaw? Hindi mo ba ako tinatanggap? Ay, hindi ah. Sister Yuchu, pwede ba tayong mag-usap sa tabi? Jinyan, 3 taon na tayong hindi nagkikita. Hindi ba tayo pwedeng mag-usap na parang magkaibigan? O baka naman, iniisip mo pa rin ako? Ngayong bumalik na ako, magsimula tayong muli. Kaya pala, siya pala ang dating kasintahan ni Lu Jinyan. At sino ito? Hello, magpapakilala lang ako. Ako ang asawa ni Lu Jinyan. Ang pangalan ko ay Yeranran. Asawa? Imposible. Wala akong nabalitaan na may asawa na si Jinyan. Si Ranran? Siya ang aking asawa, kasal na kami. Nagbibiro ka ba, Jinyan? An may asawa ka nang? Bakit wala man lang akong alam? Ang pagpapakasal ko, kailangan ko bang ipaalam sa iyo? Hindi totoo iyan, Jinyan. Kapapansin mo lang nagising ka. Bakit ang bilis mong magpakasal? Ginagawa mo ba ito para inisin lang ako? Inising ka? May karapatan ka ba para rito? Jinyan, kailangan nating mag-usap ng maayos. Ano, Brother Lou? Juan? May bar counter naman sa pinto? Kung hindi naman nakakabala, gusto nyo bang doon na lang mag-usap sa labas? Nandito rin si sister-in-law. Huwag nating sirain ang mood ni sister-in-law. Hindi ba? Wala naman sa akong problema. Mas mabuting magkaliwanagan ang lahat. Sister-in-law? Siya ang dating kasintahan niya. Alam mo ba ito? Siya, hindi niya nabanggit sa akin ang tungkol dito. Sa totoo lang, 3 taon na ang nakakalipas. Simula noong naghiwalay silang dalawa. Noong mga panahong iyon, itong si Sister Yuchu, naramdaman niyang si Brother Lou ay sobrang abala, na negosyo lang ang iniisip nito, hindi raw siya sapat na mahal, kaya nakipagtalo siya sa kanya at nagpilit na makipaghiwalay. Tungkol naman kay Brother Lou, nairita siya ng sobra, kaya pumayag na lang siya agad na maghiwalay sila. Oo nga. Si Sister Yukio pa ang nakipaghiwalay sa kanya. Pagkatapos niyan, itong si Sister Yuchu ay muling nagbago ang isip at pilit na naghahabol kay Brother Lou. At pagkatapos, nagkataong na aksidente sa kotse si Brother Lou at ang Sister Yuchu na ito ay biglang sumama sa mayamang lalaki at lumayas sa ibang bansa. Ngayon lang siya nakabalik. Kagigising lang ni President Lou at kaka-takeover lang niya sa kanilang family business. Anong masasabi mo? Bumalik siya galing ibang bansa sa ganitong pagkakataon. Ang galing ng timing. Hemp, hindi ko alam kung itong babaeng ito ay... Hi! Kung may gusto kang sabihin, gawin mong malinaw, at isang beses lang, ayaw kong magkaroon ng asawa ko ng anumang maling pag-unawa sa ating relasyon. Pagkatapos nito, hindi na rin natin kailangang magkita muli. Jinyan, nagpakasal ka para lang inisin ako, hindi ba? Iniba ang tingin mo noong una, na sadyang iniwan kita? Hindi ganoon yon. Ang totoo ay... Hindi na mahalaga ang mga yan. Bago pa ang aksidente, naghiwalay na tayo, at iyan ang katotohanan. Nasa loob ka man ng bansa, o nasa labas man, wala na akong pakialam. Ikaw lang talaga ang nasa puso ko. Bitaw! Ayoko. 3 taon ako sa ibang bansa. Para maghanap ng magaling na doktor para sa iyo, bumalik ako dahil lang sa iyo. Ikaw lang talaga ang mahal ko. Magsimula tayo muli? Pwede ba? Hindi na maaari. Ang nasa puso ko lang ay si Ranran. Bitiw. Jinyan, nakalimutan mo na ba ang lahat sa ating nakaraan? Dati,
kung bakit tayo naging magkasama. Nakalimutan mo na ba? Sabi mo noon, masyadong maingay at madaming babae sa labas. Kusang loob akong naging sa iyo. Para itaboy sila para sa iyo. Pero sinabi mo, ako lang ang nag-iisang babae sa tabi mo. Bakit mo binabawi ang pangako mo ngayon? Pero mas maingay ka pa kaysa sa kanila. Uulitin ko sa iyo. Bitaw. Ayoko. Nagkamali ako noon. Pero sa loob ng 3 taon, naghanap ako ng mga dalubhasang doktor sa ibang bansa para sa iyo. Ikaw lang talaga ang laman ng puso ko. Paniguradong pera lang din ang habol ng babaeng si Ranran. Haay. Mukhang matindi pa rin ang dating. Nang nakaraan niya. Bakit wala pa rin si Boss Lou? Sister-in-law, lipas na ang nakaraan nilang dalawa, wag na natin silang intindihin, di ba? Uminom na muna tayo? Sige na, uminom na muna tayo. Ano? May gagawin pa ako? Aalis na ako. Sandali. Wag. Bitaw. Jinyan, isang kamalasan para sa akin ang pakikipaghiwalay sa iyo. Anong pakialam ko doon? Ang makipaghiwalay ka sa akin? Ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Naging malinaw na ang sinabi ko. Kilala mo kung anong klasing tao ako? Huwag mong susubukan ang pasensya ko. Nasaan si Ranran? Hindi, kaibigan. Sa totoo lang, bakit kailangan mong pagsabayin ng dalawa? Pwede bang maging tapat ka naman? Tumahimik ka na lang kaya? Anong ibig mong sabihin? Sinong nagsasabay ng dalawa? Hindi naman ganoon, Brother Lou. Kasasabi lang ni Mrs. na may kailangan muna siyang asikasuhin. Dapat pumunta ka na doon para ipaliwanag ang lahat. Para hindi talaga siya magtampo sa iyo. Ranran, saan ka pupunta? 3 taon kayong nagkawalay ng girlfriend mo. Siguradong marami kayong dapat pag-usapan. Hindi na ako mang-iistorbo. Matagal na iyon. 3 taon na ang nakakalipas. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin dahil wala akong pakialam. Samahan mo na siya. Wala kaming anumang relasyon. Sige lang. Walang problema pero nagkayakapan kayo habang nag-uusap? Anong gagawin mo? Pag-uwi na lang natin pag-usapan, yan. May gagawin pa ako sa eskwelahan? Kaya mauuna na ako. Masyado kang bossy, Lujin yan, alam mo ba? Sinasabi ko sa iyo, sa pagitan namin, wala talagang nangyayari. 3 taon na kaming hiwalay. Kung nag-aalala ka sa presensya niya, mapapaalis ko siya ng bansa. Wala pa naman akong sinasabi. Bakit ka nagmamadali? Kung wala kang itinatago, bakit kailangan mo siyang paalisin sa bansa ngayong kakarating lang niya? Ganyan ka ba talagang klase ng ex? Ay nako, gabing-gabi na? Bakit wala pa rito si Ranran? Hindi ba't magkasama kayong lumabas? Ang sabi niya po, may gagawin pa siya sa eskwelahan. Kahit pa may schoolwork siya, Hindi naman pwedeng gabing-gabi na ay wala pa siya. Bilisan mo, tawagan mo siya, at sunduin mo. Nag-away ba kayong dalawa? Ano bang nangyayari? May ginawa ka bang masama kay Ranran? Sinasabi ko sa iyo, kapag ginawa mo iyon, parurusahan talaga kita. Bakit kaya ako tinatawagan ni UQ? Hello? Yuchu? Si Yuchu po ito, Auntie Lou. Nakabalik na po ako. May dala po akong regalo galing sa ibang bansa. Nandyan po ba kayo? Gusto ko po sanang dumaan para ibigay ito. UQ, wala si tita sa bahay. Nasa ibang bansa ako para magbakasyon. Huwag mo na kaming alalahanin tungkol sa mga regalo. Wala namang kailangan si tita, mag-usap na lang tayo uli sa susunod. Dahil ba ito kay UQ? siguro nga po. Anong ibig mong sabihing siguro? Siguradong siya ang dahilan. Sasabihin ko sa iyo, hindi ko gusto ang babaeng si Yuchu. Kapag dahil kay Yuchu ay naging hindi masaya si Ranran, ang mga ari-arian ni Pamilya Lu ay hinding-hindi mo makukuha kahit $1.
Bakit hindi ka pa pumupunta sa school para hanapin si Ranran? Napakawalang modo mong anak. CO, hindi pa ba lumalabas si Madam? Gusto niyo po bang tawagan siya? Kanina pa po kayo naghihintay dito. Hindi ba sabi mo tapos na ang lahat? Opo, dapat ay tapos na ito ngayon. Bumalik sa school si Madam para sa isang meeting. Sa pagkakaalam ko, kanina pa dapat iyon natapos. Nasaan ka ba? Nasa school ako. Gabi na, hindi ka pa ba uuwi? Sa dorm ako matutulog ngayon, kaya hindi muna ako uuwi. Galit ka pa ba? Sinabi ko na sa iyo, walang namamagitan sa amin. Kung anong relasyon meron kayo, wala na akong pakialam doon. CO, hindi na po ba tayo maghihintay? Ipaandar mo na ang sasakyan, uuwi na tayo. Lu Jinyan, ang sama-sama mo talaga. Binibining Ye. Miss Yu, maling lugar ang pinuntahan mo dahil wala rito si Jinyan. Narito ako para sa'yo. Para sa akin? Mag-usap tayo. Binibining Ye. Nasabi na ba sa iyo ni Jinyan na estudyante rin siya ng Jinghai University? Si Lu Jinyan ay estudyante rin ng Jinghai University? Pero bakit hindi niya iyon nabanggit sa akin kailanman? Binibining Ye. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Magkaklase kami ni Jinyan sa universidad. Pareho kami ng kursong kinuha. At nasa iisang klase rin kami. Miss Yu, hindi ako mahilig magpaligoy-ligoy, kaya sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Dahil sinabi mo iyan, Binibining Ye. Hindi na rin ako magpapaligoy-ligoy pa. Napakahalaga ng career para kay Jinyan. Habang ikaw naman ay isang estudyante pa lang, at narinig ko pa na ang mama mo ay isa lang katulong. At ano naman ngayon? Anong gusto mong palabasin? Ang gusto kong sabihin ay hindi kayo bagay. Sa estado pa lang ng buhay mo, pati na sa background mo, anong mapapala niya sa iyo? Kung ano man ang kaya kong ibigay sa kanya, ay wala nang dapat pang pakialam ang isang katulad mong ex-girlfriend. Miss Yu, nakaraan na kayo ni Jinyan. Hindi ba itinuro ng mama mo sa'yo na huwag basta-bastang makikialam sa relasyon ng iba? Ikaw. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging kabit na naninira ng pamilya ay isang napakakahiyahiyang gawain. Natatakot akong sabihin na si Binibining Ye ang totoong naninira sa kaligayahan ng iba. Kasado na ang kasal namin ni Jinyan. Alam ng tunay na kabit kung sino siya sa sarili niya. May 5 milyong dolyar sa loob ng card na ito. 5 milyon? Malaking halaga ang 5 milyong dolyar. Pero sa tingin mo ba ay may pakialam ako riyan? Ang perang ibinigay sa akin ng nanay ni Jinyan ay humigit na sa ilang 10 milyong dolyar. Akala mo ba mapapaalis mo na ako ng ganoon lang? Ano ang tingin mo sa akin? Ye Ranran. Marami na akong nakilalang babaeng katulad mo. Oo, marami ka na ngang nakilala. Pero ang totoo, si Jinyan ay gusto ang katulad ko. Ano ngayon? Nakakainis ba? Sige, totoong may marriage certificate na kayo? Pero nagkaroon na ba kayo ng seremonya ng kasal? Ano naman ang pakialam mo? Kita mo na, ako ang mahal niya. Binilhan niya ako ng singsing at nag-propose sa akin. Nagpakasal lang siya sa iyo sa papel. Dahil lang sa isang silakbo ng galit, babalik at babalik din siya sa akin. Bakit naman ako maniniwala sa iyo? Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay may music room sa parteng iyon. Doon paboritong pakinggan ni Jinyan ang pagtugtog ko ng piano, at doon din nagsimula ang lahat sa amin. Doon? Talaga palang may music room. Ang sinasabi ba niya ay totoo lahat? Sa totoo lang, mayroon kaming anak ni Lu Jinyan. Anak. Nung naghiwalay kami ni Jinyan, naaksidente siya, at dahil sa labis na pighati ay pumunta ako sa ibang bansa. Doon ko natuklasan na buntis na pala ako. Anak ito ni Jinyan.
Ito ang larawan ng bata. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin sa akin? Alam kong mahal pa ako ni Lu Jinyan. At hindi ko rin kayang makitang may ibang tao na ginagawa lang nakapalit ko. At saka, lumalaki na ang bata, kailangan niya rin ng tatay. Binibining Ye. Galing ka rin sa single-parent family. Siguro naman ay naiintindihan mo ang mga bagay na ito. Lahat ba ng sinabi mo ay totoo? Lahat ng ito ay totoo, kahit hindi na para sa akin. Dapat mong isipin ang anak ni Jinyan. Dugot laman niya ito. Matitiis mo bang makita ang isang batang lalaking na walang kinikilalang ama? Naintindihan ko na. Ranran, ikaw. Makikipagdiborsyo ako sa kanya. Mula ngayon, hangad ko ang kaligayahan ng inyong pamilya. Anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Ang divorce papers na inihanda mo noon, pinirmahan ko na. Iniwan ko na sa lamesa sa study room mo. Nitong mga nakaraang araw, salamat sa lahat. Yung utang para sa pampaospital ng mama ko, gagawa ako ng paraan para mabayaran ka. Sandali lang. Ranran, ano ba talagang nangyayari? Kailangan mo itong ipaliwanag sa akin. Lu Jinyan, maghiwalay na tayo. Mag-divorce na tayo. Bakit? Ayoko nang maging kabit na sumisira sa relasyon ng iba. Kung kailangan, maaari mo itong sabihin ng direkta sa akin para makapanatili ang dangal ko sa pag-alis. Kabit? Saan naman nanggaling ang kabit na iyan? Maliban sa iyo, wala na akong iba. Kung mahal mo pa siya, hindi mo kailangang gamitin ako para saktan ang loob niya. Ngayong ayos na ang lahat at bumalik na siya, panahon na rin para umalis ako. Sinabi ko na, hindi iyan ang iniisip mo. May anak na siya sa iyo. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Gusto mo bang maging dahilan ako para ang isang bata ay lumaki ng walang ama? Anak? Ano bang pinagsasabi mo? Hindi mo pa pala alam. Congratulations. Isa ka ng ama. Sekretaryo Feng, tulungan mo akong imbestigahan ang kalagayan ni Yu Chu. CEO, balak ko na po sanang sabihin sa inyo ang impormasyon tungkol kay Yukio at ang tungkol sa bata na imbestigahan ko na po ang lahat, ihahatid ko na po ang mga detalye sa inyo. Dalhin mo na dito sa akin ngayon din. Opo, sir. Ranran, tinanong ko na si Sekretaryo Feng. Bibigyan kita ng paliwanag tungkol dito? Hindi ko kailangan ng paliwanag. Alagaan mo na lang ng mabuti ang anak mo. Ranran, parang ikaw ay, ang magbabakasyon ba kayo ni Jinyan? Ma, mukhang hindi na. Maaaring magsama pa kami ni Jinyan. Sa mga panahong lumipas, salamat po sa lahat at paumanhin sa abala. Hala, anong nangyayari rito? Ma, wag na po kayong mag-alala. Ang bagay na ito, kaya ko na po itong ayusin. Bilis! Habulin mo siya! Kapag hindi mo siya naibalik, wag ka na ring bumalik dito. Bitawan mo ako. Hindi. Ayaw mo man lang akong bigyan ng pagkakataong magpaliwanag, hinusgahan mo na ako agad. Kahit papano, dapat ay bigyan mo naman ang isang tao ng pagkakataong magsalita. Ano ba talaga ang tingin mo sa akin? Anong silbi ng mga sinasabi mo ngayon? Dahil may anak na kayo, dapat ay maging responsable ka sa kinabukasan ng bata. Bitawan mo ako. Noong magkasama pa kami ni Yu Chu, hindi ko siya kailanman hinawakan. Kaya paanong magkakaroon kami ng anak? Totoo ba ang sinasabi mo? Saan mo ako dadalhin? Malalaman mo rin kapag sumama ka sa akin. Ngayon, ay wala nang dapat pang aksayahin na panahon. Jinyan, hinanap niyo po ako? Miss Yu, heto po ang dokumento. Pakitingnan po. Anak niyo iyan ni Hong Tianse? Bakit mo sinabi kay Ranran na akin iyan? 3 taon na ang nakararaan noong magkasama tayo. Kailan kita ginalaw? UQ? Hindi ko inakala na isa kang napakasamang babae. Jinyan, napakatagal na nating magkasama. Paano mo nasasabi sa akin ang mga bagay na ito? Sabihin mo ang totoo. May nangyari ba talaga sa atin? Sagutin mo ang tanong ko. Kung tatanggi kang sumagot,
Wala akong pakialam na ang ginawa mong pandaraya sa Music Academy noon ay ibunyag sa lahat. Hindi totoo. Pero noon pa man ay gusto ko nang magkaroon tayo ng anak. Kaya lang ayaw mo talaga akong hawakan. Jinyan, alam kong nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Mapapatawad mo ba ako? Dahil sa isa kang magulang, sa pagkakataong ito ay palalampasin ko na muna ito. Magpakabait ka na mula ngayon at huwag mo nang gambalain ang buhay namin ni Ranran. Sekretaryo Feng, paalisin mo na siya dito. Opo. Jinyan, nagkamali talaga ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Umalis ka na. Ayoko nang makita pa ang mukha mo. Jinyan? Jinyan? Pasensya na, hindi ko. Dapat pinag-isipan ka ng masama. Huwag na itong mauulit. Sige. Pero noong pagkakataong iyon, bakit hindi mo ako pinigilang umalis? Kung nagpaliwanag ka lang sana, o kaya nilambing mo man lang ako, hindi naman ako mag-iisip ng masama. Galit na galit ka noong mga oras na iyon. Wala kang pinapakinggan kahit anong sabihin ko. Kung ganoon, hinayaan mo lang pala akong mag-isip ng kung ano-ano sa labas. Hindi man lang ako umuwi pero wala ka ring ginawa. Anong walang ginawa? Pumunta pa ako sa gate ng school niyo para sunduin ka? Pero ang galing mo, binababaan mo ako agad ng telepono. Pumunta ka sa school? Oo, para sana sunduin ka pa uwi. Ay nako, bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung sinabi mo sana agad, hindi ko sana nagawa ang... Ranran, ikaw lang ang nag-iisa sa puso ko. Hindi lang dahil kasal na tayo, kundi dahil mahal talaga kita. Bukod sa iyo, wala na akong ibang babaeng gusto. Magtiwala ka lang sa akin. Ano? Sinabi rin ni Yuchu na wala raw akong silbi sa iyo. Ranran, huwag mong kalimutan na ikaw ay babae ni Lu Jinyan. Hindi ko kailangang may gawin ka. Basta gusto lang kita. At saka, sabi rin ni Yukio na napaka-busy mo raw at hindi mo raw gusto ang mga istorbo. Noon, talagang busy ako. Pero ngayon, may asawa na ako. Kahit gaano pa ako ka-busy, hindi naman hahantong sa puntong wala na akong oras para samahan ng aking asawa, di ba? At isa pa, ang tungkol sa asawa ko ay hindi kailanman naging istorbo. Huwag ka nang makinig sa sasabihin ni Yukio, basta alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Oo nga pala. Isang napaka-busy na tao gaya mo, na ang CEO ng Lu Group ay may oras pa na sunduin ako sa paaralan, siguradong ginusto mo iyon. Siyempre ginusto ko iyon. Sinundo lang kita ng isang beses. Naantig na agad ang puso mo. Hindi rin naman. Hindi kaya. Dahil gusto mong sinusundo kita? Simula ngayon, susunduin na kita araw-araw? Okay ba? Araw-araw? Oo. Bakit? Ayaw mo ba? Pero, masyadong abala para sa iyo iyan. Sabi ko naman sa iyo, hindi abala ang anuman tungkol sa asawa ko. Nasa bahay si Mama, naghihintay na siyang makauwi tayo. Uwi na tayo, okay? Sige. Sige po. Hay nako. Sa wakas, nakabalik na rin kayo. Ma. Ranran, maayos ka na ba? Itong pasaway na si Jinyan, nagpaliwanag na ba siya ng maayos sa iyo? Ma, sa pagkakataong ito, ako po ang nagkamali ng bintang kay Jinyan. Anong ibig mong sabihing nagkamali ng bintang? Masyadong hindi marunong magsalita itong batang ito, hindi niya na ipapaliwanag ng maayos, kaya hindi kita masisisi. Opo. Ako ang hindi nakapagpaliwanag ng maayos, huwag niyo pong sisihin si Ranran. Tama naman, hindi lilipad ang langaw kung walang dumi. Kung hindi dahil sa batang ito, dahil nakipag-date siya sa ganoong klasing dating nobya, hindi ka naman siguro magkakaroon ng maling akala. Ma, mula ngayon po, maniniwala na ako kay Jinyan. Sige na, wag na nating pag-usapan yan. Nagpaluto ako sa chef ng isang piging. Tara na, kumain na tayo. Ranran, ikaw at si Jinyan, kailan niyo po bibigyan ang nanay ng isang matabang apo? Iyan po, nakadepende pa rin po kay Jinyan. Susunod lang po ako sa kahit anong gusto niya. Si Jinyan naman ay laging nakikinig sa akin. At ngayong malapit ka na ring makatapos sa pag-aaral, ang tungkol sa pagkakaroon nyo ng anak, dapat ay pinaplano na ninyo. Ay? Jinyan, ano ang nangyayari sa'yo? Ay, Ranran, bilisan mo at alalayan mo siyang bumalik at magpahinga, bilis. Jinyan,
Huwag kang uminom ng uminom kung hindi mo naman pala kaya. Hay nako, tingnan mo nga ang sarili mo. Ma, dadalhin ko na muna po siya sa kwarto para makapagpahinga. Sige na, sige na. Jinyan, dahan-dahan lang ang lakad. Masyadong marami ang nainom mo. Sandali lang, may itatanong ako sa iyo. Jinyan, huwag kang ganyan. Lasing ka na. Sabi mo kanina, lahat ay susundin mo. Hindi totoo yan. Mali ang narinig mo. Malinaw na sinabi mo yon. Bakit? Ayaw mo na bang aminin? Hindi ka sasagot, ha? Dadaanin na lang natin sa gawa. Ay, ano bang nakakaulol sa'yo? Hoy, Lu Jinyan, lasing ka lang. Tayo. Isasama kita para maligo. Magpakabait ka na, okay ba? Sige ba? Eddie, sabay tayong maligo. Teka, Magdesisyon ka na agad? Kung hindi, may mas malala pa akong gagawin. ano bang balak mo? Di ba sabi mo, susunod ka sa akin? Ngayon, gusto ko na bigyan mo ako ng anak. Hemp, talagang bata lang ang gusto mo, no? E di ikaw ang gumawa mag-isa. Ah, ibababa mo ako. Lu Jinyan, ikaw. Ran. Gising ka na ba? Kasi, ipinaghanda kita ng sabaw na pampatanggal ng lasing. Kukunin ko lang para sa iyo maya-maya. Hindi ako lasing. Oh, ano? Oo, hindi ako lasing. Teka, hindi eh. Pero kagabi, ikaw noong kagabi. Anong nangyari noong kagabi? Ano kasi, yung tungkol sa atin kagabi. Yun nga. Hi. Bakit ka ba ganyan? Eh bakit? Bakit mo ako niloko na lasing ka? Wala naman akong sinabi na lasing ako. Ikaw. Mapanlin lang ka. Mapagpanggap ka. Ikaw talaga. Teka pala, parang marami na akong hindi maalalang detalye. Kung gayon, baka pwedeng ipaalala mo sa akin sa pamamagitan ng paggawa nito muli? Ayoko nga. Galit na ako. Hemp. Hello, Jinyan. May isa pa akong klase. Alam ko, tumawag ako para sabihin sa iyo ang isang magandang balita. Anong magandang balita? Gising na ang mama mo? Ano? Pupunta na ako riyan ngayon din. Huwag kang magmadali, susunduin kita. Hintayin mo ako saglit, darating na ako agad. Sige. Maghihintay ako sa harap ng gate ng school. Ma, sa wakas gising ka na. Ran, bakit ka umiiyak? Ma, sobrang nag-alala ako sa inyo. Huwag ka nang mag-alala, hindi ba't gising na ako? Mabait na Ran, tumigil ka na sa pag-iyak. Napakalaki mo na, pero iyakin ka pa rin. Sige po, hindi na ako iiyak. Basta maging maayos lang ang kalagayan nyo. Sino naman siya? Asawa ko po. Asawa? Anak, kailan ka pa nagpakasal? Bakit hindi man lang alam ni Mama? Ran, kayo. Ma, wag na po kayong mag-alala. Mabait po si Jinyan sa akin. Hi, wala naman akong ibang hiling. Basta maging mabuti siya sa iyo. Sige, basta masaya ka. Ako. Gustong-gusto ko po si Jinyan. Ma, pwede ko po ba kayong tawagin ganon? Nangangako po ako? Aalagaan ko po ng mabuti si Ranran? Huwag po kayong mag-alala, pagkatiwala niyo po sa akin si Ranran. Dahil pamilya na tayo, wala nang kailangang ilihim pa. Pagdating naman sa inyong mga kabataan, hindi na ako makikialam. Ako, tiwala ako kay Ranran. Ma, ang bait niyo po talaga. Ma, magpahinga po muna kayo rito para bumuti ang inyong pakiramdam. Kapag sinabi na ng doktor na pwede na kayong lumabas, susunduin po namin kayo para iuwi sa bahay
para makasama na namin kayo. Makakasama? Pero, hindi ba parang hindi ito tama? Paano naman ang tungkol kay Pamilya Zhao? Ma, hindi nyo na po kailanman. Kailangang magtrabaho pa para kay Pamilya Zhao. Hindi na kailangan? Bakit naman? Paano naman ang pamilya natin? Ma, ang tungkol sa bagay na ito, medyo komplikado po. Kapag maayos na po ang inyong katawan, saka ko po ipapaliwanag sa inyo ng buo, okay po ba? Isa pa po, malapit na rin akong magtapos sa pag-aaral, kaya huwag na po kayong mag-alala sa pera. At saka, nandito naman po si Jinyan, di ba? Opo, ma. Huwag na po kayong mag-alala. Nandito naman po ako. Kahit nakasal na kayo, huwag niyo naman sanang masyadong abalahin si Junyan. Ma, wala iyon. Hindi po ito abala. Pamilya na naman tayo. Tama po. Pamilya na tayo. Kung ganoon ay panatag na ang loob ko. Nandito na pala kayo? Maayos na ba ang pakiramdam ng mama ni Ranran? Opo, mabuti na ang kalagayan niya, kaya huwag na po kayong mag-alala, ma. Mabuti naman kung ganoon, buti at nagising na siya. Kapag gumaling na siya ng tuluyan, patirahin niyo na siya rito sa villa para makasama natin siya. Naintindihan ko po, ma. Ang tungkol dyan, ako na ang bahalang mag-ayos. Sige, ganoon na nga. Bukas, magluluto ako ng sabaw para dalhin doon. At pagkakataon na rin iyon para makilala ko ang balae ko. Salamat po, ma. Bakit ka nagpapasalamat? Pamilya na tayo. Haha. Gusto ko pa rin pong magpasalamat. Basta't maayos kayo ni Jingyan, kaming mga nakatatanda, ay wala na ring dapat ipagalala. Nga pala, ma. Mauuna na muna akong bumalik sa school dahil hindi ko pa natatapos ang graduation project ko. Sige, mag-ingat ka. Ay, teka lang. Hoy, ikaw, may bagay akong dapat ipaalala sa'yo. Ma, ano po iyon? Ma'am, tungkol sa pagpapakasal nyo ni Ranran, ginawa nyo iyan ng palihim at walang nakakaalam. Marami tuloy ang hindi nakakaalam na may manugang na ako. Alam mo naman siguro ang dapat mong gawin, di ba? Alam ko na po. May plano na ako tungkol diyan. Maging mabait ka sa asawa mo. Opo, naiintindihan ko po. Dali, bilis. Tumayo ka lang dyan. Kukuhanan kita ng litrato. Ay, ganyan nga. Sige. Tingin sa akin. 3, 2, 1. Ay, ayos. Punta naman tayo sa susunod na lugar. Ilan pa bang litrato ang kukunin mo? Minsan lang ang graduasyon, kaya dapat marami tayong kuha. Tara, doon naman tayo. Dali. I-record natin ang campus kung saan ka nag-aral ng 4 na taon. Kabisado ko na rito, wala na masyadong pwedeng picturan. Siyempre, magkaiba yon. Kapag hindi ka na bumalik pagkatapos mong gumraduate, hindi mo na ito mapupuntahan uli. Kaya dapat, marami tayong kuha ngayon. Halika, tumayo ka lang doon. Sige, dito, diyan lang, kukunin ko ang likuran mo. Huwag kang gagalaw. Hahanap lang ako ng magandang anggulo. Ay, huwag kang lilingon. Gaano pa ba katagal? Sandali na lang. Tapos na ba, Ana? Ana, ha? Jinyan. Sabi mo nasa meeting ka, bakit nandito ka na? Ye, Ranran? Noong pumasok ka sa pamilya naming mga pamilya, Lu, hindi pa ako makagalaw noon sa kama at hindi makapagsalita. Marami na tayong pinagdaanan mula noon at may isang tanong ako na hindi ko pa kailanman nagawang itanong sa iyo. Ngayong magtatapos ka na sa pag-aaral, natatakot ako na baka mahuli na ang lahat kapag hindi ko pa tinanong. Jinyan, ano ba talaga ang gusto mong itanong sa akin? Wow! Ranran, papayag ka bang magpakasal sa akin? Opo, tinatanggap ko po. Wow! Yehey!